Unang taon sa mundong ito. 1 puntos lang ang inilagay ko sa lakas. At agad, kaya nang mabasag ng isang suntok lang ang bato. 2 taon. Dinagdagan ko pa ang lakas ko. Ngayon, wala nang epekto sa katawan ko ang mga talim. Kaya ko nang durugin ang isang kutsilyo gamit lang ang mga kamay ko hanggang maging isang bolang bakal na lang ito. Dahil sa ganyang kakayahan, nakakuha ako ng trabaho bilang tanod sa bayan. Sweldo ng gobyerno, panatag ang buhay. 3 taon. Nakipagdigma ang imperyo ng Qin laban sa mga tribo sa Hilaga. Maswerte akong wala akong pamilyang iniintindi. Nakita ng mga opisyal na ang isang tulad ko, taong walang mawawala, ay posibleng maging panganib. Natatakot silang baka tumakas ako, o mas malala, kumampi sa kalaban, kaya hindi nila ako isinama sa sapilitang pagpapasundalo. Pero dumating pa rin ang masamang balita. Isinama ang pinuno ko sa digmaan. Bago siya umalis, namumula ang mga mata niya habang ipinagkakatiwala niya sa akin ang 10 taong gulang niyang anak na si Shira. Hindi na siya nakabalik. 4 na taon. Sa 4 na puntos ng lakas, halos wala ng ordinaryong tao ang makapapantay sa akin. Isang grupo ng mga tulisan ang sumalakay sa bayan. Gamit ang isang espada at parang namamasyal lang, mahigit 20 sa kanila ang pinatay ko. Sinimulan akong ihanda ng matandang alkalde bilang susunod niyang kapalit. Tinawag ako ng mga tao na kanilang Diyos na tagapangalaga. May isa lang maliit na problema. Isa sa mga tulisan na napatay ko ay isang lalaking nagngangalang Ray, at ang kuya niyang si Rich ay sinuwerte ng husto 2 taon na ang nakalipas at natanggap sa isang sekta ng mga immortal. Sabi nila, ang mga cultivator ay hindi kailanman nagpapalipas ng paghihiganti. Mabuti na lang at kakasimula pa lang niya, kaya kung wala pa siyang 10 o 20 taong pagsasanay, imposibleng makababa siya ng bundok. Kinuwenta ko ang lahat. At nakahinga ng maluwag. Pagkalipas ng 20 taon, sino ang makapagsasabi kung sino ang papatay? 11 taon. Sa 10 puntos ng lakas, ang isang suntok ko ngayon ay lumilikha na ng vacuum shockwave. Pakiramdam ko may kulang sa puro lakas lang, kaya sinubukan kong maglagay ng 1 puntos sa swerte. Noong taong iyon, habang naglalakad lang ako ay nakakakita ako ng perang nakakalat sa daan at nakakahuli ng isda gamit lang ang kawit. Pakiramdam ko ako na ang pinili ng tadhana. 13 taon. 2 balita ang dumating ng sabay. Ang masamang balita, may dumating na ulat mula sa harapan ng digmaan. Namatay sa labanan ang ama ni Shira, kasama ang libu-libong iba pa. Umiyak ang bata hanggang mawala ng boses. Ang magandang balita, bumaba mula sa bundok ang isang maestro ng sektang Xuanzhao para tumanggap ng mga alagad, sinasabing may isang tao raw sa lugar na ito na may pambihirang swerte. Akala ko ako ang tinutukoy niya, pero ipinakita ng pagsubok na si Shira pala. Tumanggi si Shira na sumama. Matagal na pala niyang natuklasan ang sikreto ko, na hindi ako tumatanda. Umaasa siyang balang araw ay makakatabi niya ako habang buhay, kaya pumayag na rin siyang maging alagad ng sekta. Isa lang ang kondisyon niya, isama rin ako. Pero malupit ang realidad. Sinuri ng maestro ang espiritual kong ugat at 4 na salita lang ang sinabi, walang ugat, walang talento. Kung isasama niya ako sa sekta, pabigat lang daw ako. Kaya hindi ako pinapasok. Bilang kabayaran, pinapili niya ako ng isang bagay. Tinanggihan ko ang mga banal na sandata. Sa halip, nagtanong ako, mayroon bang teknik sa cultivation na ipinagpapalit ang habang buhay kapalit ng kapangyarihan? Tinitigan niya ako na para bang ako ang pinakamalaking tanga na nakita niya. Pero inihagis pa rin niya sa akin ang isang lumang manual, ang sining ng hininga ng walang hanggan, kasama ang 2 foundation pill. Nakasulat sa manual, 300 taon para marating ang core stage. 3,000 taon para sa Nasenso stage. 30,000 taon para maging isang santo. 300,000 taon para maging walang katapat sa buong mundo. Mas maganda pa rito, pwede mong sunugin ang 3 beses ng habang buhay mo, kapalit ng 3 beses na bilis ng cultivation. Parang sadyang ginawa ang teknik na ito para sa akin. Ang 300 taon na kailangan ng iba, 100 taon ko lang matatapos. Mabilis lumipas ang panahon at lumipas pa ang 10 taon. Nagretiro ang matandang alkalde. Ako naman ang natural na humalili sa pwesto niya. Sa puntong ito, kahanga-hanga na ang status panel ko, 20 ang lakas, 6 ang swerte. Pitikin ko lang ang isang nalalaglag na dahon, tumatagos na ito sa solidong bato 50 metro ang layo. Dahil sa mataas kong puntos sa swerte, nag-evolve ang sining ng hininga ng walang hanggan at naging sining ng hininga ng dakilang pagong. Unti-unting kumalat ang pangalan ko. Hindi mabilang na mga gala ang nagsimulang dumagsa sa bayan para hanapin ako. Mga ulilang nabura ang buong angkan. Mga henyong ipinagtabuyan.
Mga talunang naputol ang mga ugat ng cultivation. Bawat isa sa kanila halatang may enerhiya ng pangunahing bida. Lumuhod sila sa harap ng bahay ko at nakiusap na tanggapin ko silang mga alagad. Tinanggihan ko silang lahat. Nagbibiro ba kayo? Ang pagtanggap sa isang taong may kasamang mga kaaway at masamang karma ay katumbas ng habang buhay na sakit ng ulo para sa akin. Ayaw nilang umalis, kaya doon na lang sila nanirahan sa bayan. Ang tahimik kong bayan ng Gantang ay naging lugar na tinatawag ng lahat na munting mundo ng mga martial artist. Isang araw, may gustong subukan ang hangganan ng lakas ko. Sinasadya nilang magpadala ng isang grupo para manggulo sa teritoryo ko. Nakaupo lang ako sa bahay tsaa, ni hindi man lang tumayo. Isinawsaw ko ang isang daliri sa isang patak ng tsaa at pitik. Bumulusok ang patak na parang bala ng kanyon. Tinamaan nito ang pinuno ng grupo at pinalipad ng 12 ng metro ang layo. Gumuho ang kalahati ng kalye sa lakas ng pagbagsak niya. Namutla ang mga tao. Nawala ang krisis. Pagkatapos, lumabas ang tunay na may pakana para humingi ng tawad. Isa pala siyang opisyal mula sa Imperial Guard Bureau ng Imperyo ng Qin. Gusto niyang bumalik ako sa serbisyo at iligtas ang imperyo. Isa lang ang itinanong ko. Wala na bang ibang immortal ang imperyo ng Qin? Dahil naaalala ko pa, noong una akong dumating sa mundong ito, nakita ko mismo ang isang immortal na bumaba mula sa langit at winasak ang isang buong lungsod sa isang hampas lang ng palad. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili kong mamuhay ng tahimik at palihim na palakasin ang sarili ko. Kaya paano nangyaring wala na silang ibang malapitan ngayon? May isa pa raw, sabi niya, pero matagal nang pumasok sa deseclusion ang taong iyon at tuluyan ng pinutol ang ugnayan niya sa mundo. Ikaw na lang ang natitira. Mula sa kanya, nalaman ko na ang mundong ito ay mortal na kaharian lang. Ang tunay na mundo ng cultivation ay ang spirit realm. Kapag pilit na bumababa sa mortal na kaharian ang mga cultivator mula sa spirit realm, pinipigilan ng mga batas ng langit ang kapangyarihan nila. Kaya kakaunti lang ang nag-aabala na bumaba rito. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. At sa totoo lang, medyo natuwa pa ako. Mukhang wala namang gaanong tunay na mapanganib na kalaban sa mundong ito. Kung mananatili lang akong tahimik sa loob ng ilang 10,000 taon, wala nang makatatapat sa akin. Tungkol naman sa paglabas para makipaglaban ngayon, umiling ako ng walang pag-aalinlangan. Kumislap ang katawan ko at naglaho ako sa manipis na hangin. Ibang usapan ang digmaan, napakalaki ng kapalit at napakadelikado. Hindi ako sasama tapos ang usapan. Lumipas ang ilang araw. Walang malinaw na dahilan, may ilang tuyot na bangkay na lang biglang lumitaw sa bayan, baka sa mga mukha nila ang matinding takot. Nangyari na rin ito ilang dekada na ang nakalipas. Naaalala kong si Maestro yun ang humawak sa insidenteng iyon noon. Pero ngayon, wala nang makita si Maestro yun. Ang dumating na lang ay ang bangkay niya, kasama ang isang liham ng pamamaalam. Malinaw ang nakasaad sa liham, ang salarin ay isang dambuhalang ahas sa kailaliman ng kabundukan na malapit ng maging dragon. Nagko-cultivate ito sa pamamagitan ng pagsipsip sa puwersa ng buhay ng mga tao. Binasa ko ang liham, saka humarap sa mga taong nagmamasid at nagtanong. Narinig na ba ninyo ang alamat ng matandang nagpatag ng bundok? Ako ang matandang iyon. Kinagabihan, mag-isa akong pumasok sa kabundukan. Humarap ako sa isang bundok na ang hugis ay parang buntot ng ahas. Sa 25 puntos ng lakas, dahan-dahan kong itinaas ang kanang kamao ko. Boom! Nabiyak ang lupa. Nawasak ang buong bundok sa iisang suntok lang. Sa gitna ng mga guho, isang ahas na 12 ng metro ang haba ang halos wala ng buhay. Umuwal ang ahas. 100 kaluluwa na lang sana, magiging dragon na ako. Sinira mo ang landas ko tungo sa pagiging immortal. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Pasensya na, hindi ako taga-mundong ito. Kung umiiral man sa akin ang mga batas ng langit dito, sa totoo lang, mahirap sabihin. Isa pang suntok. At namatay ang demonyong ahas. Nakakagulat, dahil sa mataas kong swerte, nasipsip ko ang isang hibla ng dragon chai mula sa katawan nito. May kakayahan na akong pumatay mula sa malayo. Sa tantya ko, ang lakas ko ngayon ay halos kapantay na ng ikawalo o ikasyam na antas ng foundation stage. Kinabukasan, nadiskubre ng mga tagabayan na wala na ang buong bundok. Lahat sila, ako ang pinaghinalaan. Kaya binigyan nila ako ng palayaw na kalahating hakbang na walang katapat. Bakit kalahating hakbang lang? Dahil wala pang nakakitang lumaban ako sa isang tunay na cultivator na immortal. Pero pagkatapos ng insidenteng iyon, isa na namang alon ng mga martial artist ang dumagsa sa bayan ng Gantang para mapalapit sa akin. At dahil sa dami ng mga gala, opisyal nang pinalitan ang pangalan ng bayan bilang munting mundo ng mga martial artist.
Pero wala naman talagang epekto iyon sa akin. Hindi na lang talaga posible ang manatiling hindi kapansin-pansin. Lumipas ang maraming dekada ng pag-iisa. Malaki na ang ipinagbago ng mundo sa labas. Isang bagong emperador ang umupo sa trono ng Qin at halos agad bumagsak ang mga hukbo sa harapan ng digmaan. Ang munting mundo ng mga martial artist naman ay humarap sa sarili nitong malaking krisis. Nagbalik na si Rich, ang taong sumali sa isang sekta ng mga immortal 30 taon na ang nakalipas. 30 taon sa silangan ng ilog, 30 taon sa kanluran. Umiikot ang kapalaran. Ang dating Rich ay isa na ngayong ganap na cultivator ng sekta. Bumalik siya nang malaman niyang dito sa munting mundo ng mga martial artist na matay ang kapatid niyang si Ray. Narito siya para maghiganti. Lalo na nang mapatumba niya sa lakas ang 4 na maestro ng mga sekta sa munting mundo ng mga martial artist, at pagkatapos ay nalaman niyang may isang taong nagtatago sa bayang ito na kayang magwasak ng bundok at humati ng ilog. Isang taong kumikilos na parang immortal. Isang taong katulad ko. Agad na pinagdugtong-dugtong ni Rich ang lahat. Malamang ako ang pumatay sa kapatid niya. Tungkol naman sa lakas ko, wala siyang kahit katiting na takot. Magwasak ng bundok at humati ng ilog. Kaya rin niyang gawin iyon. Kaya napilitan ang mga tao ng 4 na sekta na pumunta sa pintuan ko para gisingin ako. At ang unang laban ko matapos lumabas sa mahabang pag-iisa, ang una kong tunay na sagupaan laban sa isang tunay na cultivator na immortal, malapit nang magsimula. Pero sa totoo lang, hindi man lang ako nag-aalala. May bisita tayong nanggaling pa sa malayo. Mainam na magsuntukan muna kami. At kung hindi ko man siya mapatay, maaari ko naman siyang ihagis palabas pagkatapos. Lalo na ngayong, matapos ang ilang dekada sa mundong ito, umabot na sa 30 ang puntos ko sa lakas. Malayo na ang agwat ng kapangyarihan ko kumpara sa sinumang ordinaryong cultivator. Habang kaharap si Rich na lumulutang sa himpapawid, mayabang na parang isang Diyos, nanatili akong kalmado. Tumingin siya sa akin mula sa itaas at nagtanong. Ikaw ba ang pumatay sa walang kwentang kapatid ko? Buti nga sa kanya. Ang pagpatay sa kanya, mas magandang dahilan lang para lipulin ko kayong lahat ng mga insekto. Masyado kang puno ng pagnanasa sa pagpatay. Tapos na si Rich sa pakikipag-usap. Itinaas niya ang kamay niya at nagpakawala ng isang ataking espada. Habang nanonood ang lahat ng may takot, 2 daliri lang ang iniunat ko at basta sinalo ang lumilipad na espada sa pagitan ng mga ito. Pagkatapos ay pitik. Nakakatakot ang lakas ng balik ng puwersa. Pinalipad nito si Rich ng daan-daang metro ang layo. Ito na ba ang lakas ng isang cultivator na immortal? Medyo nadismaya ako. Dahil sa mga salitang iyon, halos mabaliw si Rich sa galit at kahihiyan. Ipinatawag niya ang soul artifact niya at pinakawalan ang bagyo ng 1,000 espada sa buong kalangitan. Balak niya akong durugin ng tuluyan. Saluhin mo ito. Iwinasiwas ko ang isang braso at umungal ang gintong dragon chai. Nawasak ang bawat isa sa mga espada sa isang iglap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na cultivation. Iniunat ko ang isang daliri at pitik mula sa malayo. Sumabog ang hangin. Nyanig ang lupa. Sa mapaminsalang shockwave na iyon, naging abo na lang si Rich. Isang pitik ng daliri para hatiin ang ilog. Wasakin ang bundok. Tapusin ang buhay. Matapos akong makitang pumatay ng isang immortal sa isang pitik lang ng daliri, nanlamig ang gulugod ng bawat martial artist na naroon. Walang nangahas kahit huminga. Kalmado akong tumingin sa mga gala sa malapit at nagtanong. Gaano karami ang alam ninyo tungkol sa sektang pinanggalingan ni Rich? Si Rich ay alagad ng sekta ng Chiu, 80 milya mula rito. Bago pa man siya nagsimulang mag-cultivate, napakarami na niyang nagawang kasamaan, pero tinanggap pa rin siya ng sekta. Ang patriarch nila ang nag-iisang cultivator ng imperyo ng Qin na permanenteng nananatili sa mortal na kaharian. Pero ayon sa mga sabi-sabi, pumasok siya sa deseclusion 100 taon na ang nakalipas. Sana nga ay nakaakyat na sa mas mataas na kaharian ang matandang halimaw na iyon. Ang taong kayang magpalaki ng alagad na tulad ni Rich ay tiyak na hindi mabuting tao. Pagkatapos noon, bumalik sa tahimik na takbo ang buhay. Nag-alok ang 4 na maestro ng mga sekta na ipaayos ang luma kong munting bahay. Tumanggi ako. Lumipas ang 80 taon. Wala na ang lahat ng dati kong mga kaibigan. Ang lumang bahay na lang na ito ang nagtataglay ng mga bakas ng nakaraan. May mga bagay na nararapat manatili. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang pamilyar na mukha mula sa Imperial Guard Bureau. Noon, palagi siyang puno ng sigla at tindig. Ngayon, mahina na siya at kuba, at lubusan ng pumuti ang buhok niya. Napabuntong hininga ako at sinabi, lumalaban ka pa rin hanggang ngayon at hindi pa rin tapos ang digmaan?
Pumanaw na ang nakaraang emperador. Isang bata na ngayon ang nakaupo sa trono. Nagkakagulo ang korte. Bumagsak na ang unang linya ng depensa. Dahil lang sa husay ni Prinsesa Leila sa estratehiyang militar at sa pamumuno niya sa mismong harapan ng labanan, bahagya pang naipagtatanggol ang ikalawang linya. Ginoo, wala nang natitirang general ang imperyo ng Qin. Wala kaming mapala sa mga sekta ng mga immortal. Kayo na lang ang makapagliligtas sa imperyo. Isang prinsesa ang namumuno sa hukbo. Talaga bang wala nang natitirang lalaki ang imperyo ng Qin? Paanong nauwi sa isang babae ang pagbubuhat sa lahat ng ito? Ang kamay kong nakataas na sana para tanggihan siya ay natigilan sa ere. Nakita ng matanda ang blanko kong ekspresyon at inakalang tatanggi pa rin ako. Kumuyom siya ng kamao at sinabi, "Maaaring babae ang prinsesa, pero taglay niya ang diwa ng nagtatag ng imperyo." Sinabi niya na kapag bumagsak ang imperyo ng Qin, magiging mga alagang hayop ng mga tribo sa hilaga ang mga tao sa lupaing ito. Hindi ko sinabing hindi ako pupunta. Ginoo, galing din kayo sa karaniwang pamumuhay. Matitiis ba talaga ninyong panoorin na lang ito? Ang punto lang, patay na ang lahat ng general ng Qin, at ngayon isang babae na lang ang kailangang magdala ng lahat. Hindi talaga tama iyon. Kung kikilos kayo, tiyak na matatapos ang digmaan. Tama na ang pambobola. Nasaan sila? Isinuot ko ang sombrero kong kawayan. Nagmamadaling sumagot ang matanda. Sa Duanxia Pass, 3,000 milya mula rito. 3,000 milya? Magkabayo ka na lang pabalik. Bago pa man tuluyang lumabas ang mga salita niya, isang napakalakas na bugso ng hangin ang humampas sa mukha niya, kaya hindi niya maimulat ang mga mata niya. Nang mabuksan niya itong muli, wala na ako sa silid. Ang tanging naiwan ay ang baka sa sahig na bato. 2 yapak na nakabaon ng halos kalahating talampakan sa bato. 3,000 milya ang layo, sa larangan ng digmaan, namumula ang kalangitan sa ibabaw ng Duanxia Pass dahil sa papalubog na araw. Malapit nang bumagsak ang huling tanggulan ng imperyo. Sa ibabaw ng mga pader, nakatambak ang mga bangkay sa bawat sulok. Sa ilalim ng wasak na watawat na may dragon, nakatayo si Prinsesa Leila na nakasuot ng pilak na baluti na nabahiran na ng maitim na pulang dugo, nakasandal sa isang sirang espada habang hinihingal. Siya na lang ang natitirang dangal ng maharlikang pamilya ng Qin. Sa labas ng tarangkahan, makakapal na ulap ang tila dumadaganan sa lungsod. 10,000 sundalo ng mga tribo sa hilaga ang hindi man lang nagmamadaling umatake. Dahil sa himpapawid, may isang matandang nakasuot ng pulang-pulang kasuotan na lumulutang. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang napakalaking artifact na gawa sa buto at hawak sa kamay ang 10,000 kaluluwang bandila. Hindi mabilang na mga naghihirap na kaluluwa ang humahagulgol mula rito. Mumiti siya, malamig at tuso. Munting dilag. Isa akong elder ng sekta ng Chiyu. Maganda ang espiritual mong ugat. Kung papayag kang maging alagad ko, maaari kong hayaang may matira pang dugo ng maharlikang angka ng Qin. Kung hindi, ngayong araw na ito, magliliyab ang lungsod. Demonyo! Ang imperyo ng Qin ay may mga prinsesang namamatay sa labanan, wala kaming dugong maharlika na sumusuko para mabuhay. Ayaw mo sa madaling paraan, kung ganoon, sa mahirap na paraan na lang. Malamig na suminghal ang Crimson Elder. Iwinasiwas niya ang 10,000 kaluluwang bandila, at sa isang iglap ay sumiklab ang isang humuhugong na maitim na hangin. Hindi mabilang na may itim na kaluluwa ang nagsanib at naging isang napakalaking multong kamay na dumagundong pababa, patungo sa tuktok ng pader. Ang ataking ito ay tinatawag na Underworld Ghost Claw. Ito ang buong lakas ng isang cultivator sa huling yugto ng foundation stage. Sa harap ng isang hampas na ito, kahit anong hukbo ng mga mortal ay mabubura sa isang iglap. Pumikit si Leila sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kailanman naisip na sa sandaling isang hakbang na lang ang layo niya sa pagtatanggol sa hangganan, isang cultivator mismo ang makikialam sa digmaan ng mga mortal. Sa napakakritikal na sandaling iyon, isang matinis na kalabog ang nagpunit sa kalangitan. Sabay-sabay na napatingala ang lahat. Isang guhit ng matingkad na liwanag ang bumagsak na parang bulalakaw, na unang dumating bago pa tumama ang anumang atake, at dumiretso sa napakalaking multong kamay sa himpapawid. Walang magarbong teknik. Puro brutal na puwersa lang. Ang Underworld Ghost Claw, na kayang magwasak ng isang lungsod, ay parang tokwang tumama sa martilyo nang salubungin nito ang guhit ng liwanag at sumabog bilang makapal na ulap ng itim na usok. Hindi man lang bumagal ang guhit ng liwanag. Dumiretso ito sa bakanting lupa sa harap ng pader ng lungsod. Marahas na yumanig ang lupa. Ang shockwave ay tumama na parang lindol na magnitude 10 at pinalipad sa himpapawid ang 10,000 kawal ng mga tribo sa hilaga, kasama ang kanilang mga kabayo. Sa loob ng mahabang sandali, nabalot ng katahimikan ang lahat.
Maging ang mga kawal ng mga tribo sa hilaga na nakabulagta sa lupa, o ang mga tagapagtanggol sa ibabaw ng pader, nakatulala silang lahat habang nakatingin sa usok at alikabok. Dahan-dahang naglaho ang usok sa gitna. Sa pinakasentro ng napakalaking bunganga sa lupa, dahan-dahan akong tumayo at pinagpag ang alikabok sa damit ko. Inayos ko ang sombrero kong kawayan. Mahina kong ibinulong sa sarili ko. Medyo malayo pala, hindi ko na itama ang paglapag. Ikaw ba ang namumuno rito? Matagal akong tinitigan ni Lyra, sa kanya sinabi sa nanginginig na tinig. Ako. Maaari ko bang malaman kung saang bundok ng mga immortal kayo nagmula? Hindi ako isang immortal na maestro. Tinalikuran ko siya, humarap sa pader at tumingala sa figurang lumulutang sa himpapawid. Ang Crimson Elder mukhang nakakatakot din naman. Isa lang akong alkalde. Narinig kong may gulo rito kaya napadaan ako para ayusin. Sinuyod ako ng Crimson Elder gamit ang banal niyang pandama. Wala siyang naramdamang kahit katiting na espiritual na enerhiya. Isang mortal. Isa lang ba siyang taong nagsanay ng kaunti sa pisikal na pakikipaglaban? Hindi niya maunawaan kung paano nawasak ang Underworld Ghost Claw. Pero nakaukit na sa buto ng bawat cultivator ang paghamak sa mga mortal. Nagliyab siya sa galit at nasaktang pagmamataas. Bumuo siya ng isang hand seal at nagpatawag ng nagliliyab na pulang espada na naging isang guhit ng dugong pulang liwanag, dumiretso sa noo ko. Napasigaw si Lyra. Mag-ingat! Hindi man lang ako gumalaw kahit isang pulgada. Sa mismong sandaling malapit ng tumama ang espada, itinaas ko ang kanang kamay ko at pitik. Ang lumilipad na espada, isang mababang uri ng spirit weapon na kayang humiwa sa bakal na parang putik, ay napalihis ng isang pitik lang ng daliri ko. At hindi lang iyon. Dahil sa lakas ng balik ng puwersa, nabiyak agad ang espada mula dulo hanggang dulo. Pagkatapos, sa isang matinis na kalabog, nadurog ito sa hindi mabilang na piraso. Nawasak ang soul artifact niya. Nagsuka ng dugo ang Crimson Elder, nanlalaki ang mga mata sa takot. Impossible. Anong klaseng katawan ito? Kahit ang isang body-refining cultivator ay hindi kayang durugin ang espiritual na enerhiya gamit ang hubad ng mga kamay. Masyado ka lang mahina. Bahagya kong ibinaba ang katawan ko. Agad na gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ko. Anino na lang ang naiwan sa kinatatayuan ko. Sa sumunod na iglap, nasa 100 metro na ako sa himpapawid, kaharap ang Crimson Elder. Hindi ako lumilipad. Tumalon lang ako. Lalong lumiit ang mga mata niya. Bahagya pa lang siyang nakapagtaas ng espiritual na panangga bago siya sumigaw. Maawa kayo. Kasapi ako ng sekta ng Chiyu. Walang emosyon ang mukha ko. Isang suntok ang pinakawalan ko. Walang teknik. Puro ganap na lakas lang. Siniksik ng hangin mula sa kamao ko ang atmosfera at bumuo ng isang pressure cannon na dumagundong sa espiritual niyang panangga. Parang papel lang itong nadurog. Dumiretso ang puwersa sa dibdib ng Elder nang hindi man lang bumabagal. At sa likuran niya, nag-iwan ito ng bakanting guhit sa ulap na umaabot ng 1 buong kilometro. Nakatitig siya sa butas sa dibdib niya, nanlalaki ang mga mata hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi niya kailanman nalaman kung anong uri ng kapangyarihan ang pumatay sa kanya. Hinayaan kong ibalik ako ng grabidad sa lupa. At maayos akong lumapag sa ibabaw ng pader. Sa harap mismo ni Lyra, napanood ng hukbo ng mga tribo sa hilaga ang isang taong mukhang immortal na napatay sa isang suntok lang. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang buong hukbo. Parehong mga general at mga kawal, itinapon ang kanilang mga baluti at sandata at nagsitakas ng watak-watak. Biglang nabalot ng katahimikan ang pader ng kin. Lahat ng kawal ay nakatitig sa akin, tulalang puno ng takot. Hindi ko sila pinansin. Tumingin lang ako sa prinsesang nakatayo sa harap ko, duguan ang mukha pero taglay pa rin ang likas na dignidad niya. Huminga ng malalim si Lyra at yumukod ng malalim, nanginginig pa rin ang boses niya. Maraming salamat sa pagligtas ninyo sa buhay ko at sa pagliligtas sa aming bansa. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Handang ibigay ni Lyra ang lahat ng mayroon ang imperyo bilang kabayaran sa inyo. Ikinaway ko lang iyon. Hindi na kailangan. Isang bagay lang ang gusto kong itanong. Magtanong kayo. Ano man ang alam ni Lyra, sasabihin ko nang walang itinatago. Itinuro ko ang bangkay ng Crimson Elder sa lupa. Sinabi ng taong ito na taga-sekta ng Chiyu siya. May ipapadala ba ang sekta ng Chiyu para ipaghiganti siya? Ang sekta ng Chiyu ay nasa kabundukan ng Yinzhang, sa hilagang hangganan ng Spirit Realm. May mga patakaran na naglilimita sa paglalakbay sa pagitan ng Spirit Realm at ng Mortal Realm. May mga paraan para makababa rito ang mga cultivator mula sa Spirit Realm, pero kapalit nito ay malaki ang ibinababa ng kapangyarihan nila.
Nag-aalala ba kayo na gaganti ang sekta ng Chiyu? Tumango ako, sa kaagad ding kumalma. Napakalayo naman pala. Tauhan lang ang napatay ko, kaya nag-aalala akong baka ang amo niya ang sumunod. Pinakakinasusuklaman ko ang gulo. Sige, kung wala nang iba, sana ay hindi na tayo muling magkita. Dahil wala akong espiritual na ugat, hindi maramdaman ng mga ordinaryong cultivator ang lakas ko kahit katabi pa nila ako. Paalis na sana ako nang mabilis akong tawagin ni Lyra. Ginoo, bakante ang trono ng Qin. Kung interesado kayo. Ikinaway ko lang siya at ibinaba ang sombrero kong kawayan. Isa lang akong alkalde. Huwag ninyong sasabihin kaninuman na narito ako. Pagkasabi noon, humakbang ako ng isang beses at naglaho sa malawak na dilim ng gabi. Pagbalik ko sa bayan ng Gantang, ipinagpatuloy ko lang ang tahimik kong buhay na parang walang nangyari. 25 taon. Umabot na sa 40 ang puntos ko sa lakas, pero napansin kong unti-unti na akong umaabot sa hangganan kung lakas lang ang patuloy kong palalakasin. Nagsisimula ng mahirapan ang katawan ko sa tindi ng kapangyarihang ito. Kaya napagpasyahan kong sa susunod na taon ay sa pangangatawan naman ako maglalagay ng mga puntos. 90 taon. Pinamunuan ni Emperatrice Lyra ang imperyo ng Qin ang may disiplina at malayong pananaw. Nagdala siya ng kapayapaan sa bawat sulok ng kaharian. Sa kaibuturan ng palasyong imperial, nagtayo siya ng isang blangkong bantayog na bato at dinadalaw niya ito tuwing una at 15 araw ng bawat buwan upang magbigay galang. Kakaunti lang ang nakaalam na may hinihintay siya. At ako naman, nangingisda sa tabi ng lawa sa dulo ng bayan. Sa loob ng 10 taon na iyon, naglagay ako ng 5 puntos sa pangangatawan at 5 puntos sa swerte. Ang katawan ko ngayon ay kasintibay na ng isang pinakamataas na uri ng spirit weapon. Kahit buong araw pa akong atakihin ng isang cultivator sa core stage, habang nakatayo lang ako, halos hindi man lang magasgasan ang balat ko. Pagdating ng 75 taon, napasa kamay ko ang isang lumang mapa mula sa isang naglalakbay na martial artist. Nakatala rito ang lokasyon ng isang teleportation array na papunta sa spirit realm. Sinulyapan ko ito, isinuksok sa loob ng isang libro, at ginamit ang librong iyon para suportahan ang umaalog na paa ng mesa. Pumunta sa spirit realm? Nagbibiro ba kayo? Sabi-sabi, doon ay kasindami ng mga asong gala ang mga cultivator sa core stage. Saan ka man tumingin, puro cultivator sa Nasenso stage. Dito sa mortal realm, isa akong sinaunang nilalang na walang katapat. Pero sa spirit realm, isa lang akong insektong pwedeng durugin ng iba anumang oras. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta. Ang hindi ko alam, sa puntong iyon, ang katawan ko pa lang ay sapat na para itulak ang isang cultivator sa Nasenso stage sa bingit ng kamatayan. 100 taon. Isa-isang pumanaw ang matatanda sa bayan ng Gantang. Ako na ang pinakamatandang tao sa bayan. Pero hindi pa rin nagbabago ang mukha ko mula noong 20 anyos ako. Para hindi masyadong makahatak ng pansin, ginamit ko ang teknik ng pagbabalakayo, nagdrawing ng bigote, at nagpanggap na isang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Isang araw, isang babaeng marangyang manamit ang dumating sa bayan. Agad ko siyang nakilala. Siya ang dating Emperatrice Lyra. 20 taon na ang lumipas. Mas bakas na sa mukha niya ang paglipas ng panahon. Alam niyang ayaw ko ng gulo, kaya sa loob ng 20 taon, hindi niya ako kailanman hinanap. Pero ngayon, bumaba na siya sa trono. Pagkatapos niyang isuko ang korona, mag-isa siyang pumunta rito. Ginoo, si Lyra ito. Maaari ba akong makahingi ng isang tasa ng tsaa? Pumasok ka. Kakapakulo ko lang. Hindi niya binanggit ang panahong iniligtas ko ang imperyo. Hindi ko rin binanggit ang panahong gumawa ako ng napakalaking bunganga sa lupa sa isang suntok lang. Nagkwentuhan kami na parang matagal ng magkakaibigan. Napag-usapan namin ang ani, ang pusa ng kapitbahay, at sa sandaling iyon, hindi na siya ang kinatatakutang emperatrice na nagpayanig sa buong mundo. At hindi na rin ako nagpapanggap na isa akong dakilang tao. Sa sandaling iyon, 2 lang kaming bituing panandali ang nagtagpo sa ordinaryong mundo. Nanirahan si Lyra sa bayan. Bumili siya ng isang maliit na bahay na may patio sa tabi mismo ng bahay ko. Araw-araw, inaalagaan niya ang mga bulaklak at halaman niya. Minsan, pumupunta siya sa bahay ko para makisalo sa pagkain. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa cultivation ko. Hindi ko rin kailanman binanggit ang korte o ang nakaraan. Sabi ng mga tagabayan, kahit bato raw ay namumulaklak din balang araw. Nakahanap na raw ng makakasama ang matandang alkalde sa nalalabi niyang mga taon. Mumingiti lang ako kapag naririnig ko iyon. Walang paliwanag. Walang pagtanggi. Dahil alam kong napakaikli ng nalalabing mga taon ng isang mortal.
115 taon. Sa loob ng 15 taong iyon, umabot sa 50 ang lakas ko at 20 ang pangangatawan ko. Nakakatakot na ang siksik ng katawan ko ngayon. Kailangan ko nang sadyang magpigil kahit sa simpleng paglalakad lang. Sa taon ding iyon, isang araw ng taglamig na makapal ang pagbagsak ng nyebe, kakaibang tahimik ang patio sa katabing bahay. Binuksan ko ang tarangkahan at pumasok. Nakahiga si Lera sa isang tumba-tumbang upuan. Ganap ng kulay pilak ang buhok niya. Nakabalot sa kanya ang makapal na kumot na balahibo, ang mismong kumot na gamit niya noong una kaming nagkita. Luma na ito ngayon. Tumingin siya sa akin. Sa nanlalabong mga mata niya, kumislap ang isang pamilyar na liwanag. Mapaglaro. Kontento. Parang batang nakuha na ang pinakahihiling niya. Ginoo, 15 taon na akong umiinom ng saan ninyo. Kontento na si Lera. Sa nanginginig niyang mga kamay, dahan-dahan niyang inilabas mula sa loob ng damit niya ang isang makinis na palawit na jade. Ito ang pinakamataas na antas ng selyo ng maharlikang pamilya ng Qin. Noong taong iyon, hindi lang para sa hangganan ang ipinaglalaban ko. Alam ko ring ayaw ninyo ng gulo. Hanggat nananatili ang imperyo ng Qin, hindi mangangahas ang mga bulag na manggugulong iyon na gambalain ang bayan ng Gantang. Ngayon, oras ko na para umalis. Sa buhay na ito, ang makasama kayo sa loob ng mga taong ito, sapat na iyon para kay Lera. Sa gitna ng bumabagsak na nyebe, pumanaw ang maalamat na emperatris na ito nang may ngiti sa labi. Matagal akong nakatayo sa nyebe. Hindi man lang gumalaw. Sa huli, nagbuhos ako ng isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ng libingan niya. Sa susunod mong buhay, huwag kang ipanganak sa isang maharlikang pamilya. At huwag kang magkrus ng landas sa isang taong hindi namamatay. Maghanap ka ng taong mamahalin mo. At gugulin mo ang buong buhay mo kasama siya. 120 taon. Nararamdaman ko na naman iyon. Isang kakaibang pagkabalisa sa kaibuturan ng dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil tila itinataboy na ako ng mundong ito. Sobrang laki na ng kapangyarihan ko. Sa bawat paghinga ko, naaapektuhan ang espiritual na enerhiya ng lahat ng nasa paligid ko. Mas lalo akong kailangang mag-ingat para lang mapigil ang presensya ko. Buong araw akong nakaupo sa lumang mesa na iyon, ang mesang sinusuportahan ng librong mailamang mapa. Wala lang akong tinititigan. Hanggang dumating ang araw na ito. Biglang nabiyak ang kalangitan. Literal. Ang langit sa ibabaw ng bayan ng Gantang ay nagmistulang basag na salamin, at sa gitna nito ay bumukas ang isang napakalaking maitim na puyo. Ang mas malala pa, nararamdaman kong itinataboy na ako ng kalooban ng mundong ito. Hindi na kayang tanggapin ng mababang antas na mundong ito ang isang manlalarong umabot na sa pinakamataas na antas, tulad ko. Bumuhos mula sa kalangitan ang mga sinag ng liwanag ng pag-akyat. Liwanag ng sapilitang ascension. Gustuhin ko man o hindi, pinalalayas na ako ng mundong ito. Mukhang oras na para humanap ng panibagong lugar na mapagtataguan. Napabuntong hininga ako ng mahaba at nilingon ang bayan ng Gantang. Dito nakaukit ang 120 taon ng mga alaala ko. Bumalik ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang maalikabok na mapa mula sa ilalim ng paa ng mesa, isinama ang palawit na jade na iniwan ni Lera, at isinukbit ang maliit na bag na laman ang lahat ng pag-aari ko. Nagsalita ako sa walang lamang hangin. Sige na, tigilan niyo na ang pagmamadali. Aalis naman ako. Humakbang ako sa himpapawid, sinundan ang mga sinag ng liwanag ng pag-akyat, at dumiretso sa napakalaking siwang sa kalangitan. Sa huling sandali bago ko tuluyang iwan ang mundong ito, lumingon ako at pitik ng isang daliri patungo sa bayan ng Gantang. Isang banayad na gintong liwanag ang bumalot sa buong bayan. Isa itong pagpapalang hinubog mula sa 5 puntos ng swerte ko. 100 taon ng masaganang ani at payapang kalangitan para sa lahat ng naninirahan doon. Isipin na lang ninyong iyon ang huli kong upa. Sa isang kisap ng liwanag, tuluyan nang naglaho ang anyo ko mula sa mortal realm. Lumuhod ang mga tagabayan ng Gantang at idinikit ang kanilang mga noo sa lupa. Tumulo ang luha sa mukha ng bawat isa. At sa batong bantayog sa pasukan ng bayan, may mga salitang lumitaw. Walang nakaalam kung kailan ito naukit. Nakasulat sa bato. May isang tagapangalaga na minsang nanirahan dito. Ang pangalan niya, ang walang tandang nilalang. Nagbago at lumabo ang mundo sa paligid ko. Nang muli kong idilat ang mga mata ko, napakasiksik ng espiritual na enerhiya rito na halos hindi ako makahinga. Ito ang spirit realm. Ang banal na lupain ng lahat ng cultivator. At isang malupit na larangan kung saan ang malalakas lang ang nabubuhay. Nakatayo ako sa isang napakalaking plataporma ng ascension.
Napapalibutan ako ng mga cultivator na nakasuot ng mga kasuotang iba-iba ang kulay. Pero nang makita nila ako, sabay-sabay silang natigilan. Bakit mukhang napaka-ordinaryo ng bagong umakyat na ito? Wala siyang kahit katiting na espiritual na enerhiya. Nagkunwari akong medyo kinakabahan, bahagyang inurong ang leg ko, at mahina akong nagtanong. Paumanhin, maaari bang may magsabi sa akin kung paano makarating sa sekta ng Chiyu? Pagkarinig sa tanong ko, nagkatinginan ang mga cultivator sa paligid ng plataporma. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtawanan. Ha! Sekta ng Chiyu. Iyan ang pinakakinatatakutang madilim na sekta sa kabundukan ng Yinzhang sa hilagang hangganan. Isang mortal na katawan na hindi pa nga umaabot sa yugto ng pag-ipon ng Chai. Hindi ganyan ang paghahanap ng gulo. Ganyan ang paghingi ng kamatayan. Malamang ay nakabangga niya ang isang sugo ng sekta ng Chiyu sa mortal realm at sa pilitang pinaakyat dito. Kawawang hangal. Hindi ko pinansin ang tawanan nila. Dinukot ko mula sa bag ko ang isang gintong lingot at iniabot ito sa cultivator na pinakamalakas tumawa, isang bilugang cultivator na mataba at bilog ang mukha. Humahagigik pa rin siya nang tanungin ko. Maaari mo bang ituro ang pangkalahatang direksyon? Sinulyapan ng matabang cultivator ang gintong lingote. Halatang minamaliit niya ang ginto ng mga mortal, pero tamad pa rin siyang itinuro ang direksyon. Diretsong hilaga. 300,000 milya. Kung saan pinakamakapal ang madilim na enerhiya at nakadagan ang maitim na ulap, naroon iyon. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag kang pumunta. Kilalang-kilala ang sekta ng Chiyu sa pagpipino ng mga kaluluwa ng mga buhay na tao. Mukha kang madaling biktima. Hindi ka nila iiwan kahit isang buong piraso. Seryoso akong tumango. Pinag-isa ko ang mga kamao ko bilang pasasalamat at sinabi. Maraming salamat sa babala. Palagi kong pinakikinggan ang mabubuting payo. Babalik ako agad kapag naayos ko na ito. Pagkasabi noon, humarap ako sa diretsong hilaga. Bahagya kong ibinaba ang katawan ko. Sa sumunod na segundo, ang plataporma sa ilalim ko, nayari sa 10,000 taong gulang na black ice stone at sinasabing hindi kayang igalaw kahit ng isang cultivator sa God Transformation Stage, ay nabasag sa ilalim ng mga paa ko kasabay ng isang dumadagundong na kalabog. Ang lakas ng pagtalbog ay nagpakawala ng isang mapaminsalang bugso ng puwersa. Nang makatayo silang muli, balot ng alikabok at mga durog na bato, matagal na akong wala. Ang naiwan na lang ay isang bilog ng mga bitak sa lupa na daan-daang talampakan ang lalim. At sa kalangitan, isang bakanting guhit na nilikha ng katawan ko habang binibiyak ang hangin. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Napalunok ng malakas ang matabang cultivator. Nakatitig siya sa gintong lingote sa kamay niya. Hindi mapigilan ang panginginig ng mga binti niya. Ano? Anong klaseng halimaw sa body refinement iyon? Ang 300,000 milya ay mangangailangan ng ilang araw na paglipad gamit ang espada kahit para sa isang cultivator sa nascent soul stage ng spirit realm. Para sa akin, ilang dagdag na talon lang iyon. Makalipas ang kalahating oras. Ang kabundukan ng Yinzhang sa hilagang hangganan. Palaging nababalot ang lugar na ito ng maitim na hamog na may nakakapanlamig na aura ng ilalim ng mundo. Sa loob ng pangunahing bulwagan sa tuktok ng sekta ng Chiyu, galit na galit ang kasalukuyang patriarch na si Bloodmere. Mga walang silbi. Kayong lahat ay mga walang silbi. 80 taon na ang lumipas at hindi pa rin inyo mahanap ang lintik na alkalde mula sa mortal realm. Isang suntok lang niya ang sumira sa soul artifact ng ika-9 na elder at pinatay siya agad. Binura niya ang lahat ng operasyon natin sa mortal realm. Kung hindi natin ito maipaghihiganti, ano pa ang matitira sa danga ng sekta ng Chiyu? Ang mga elder na nakaluhod sa ibaba ay hindi nangahas magsalita ni isang salita. Napilitan ang dakilang elder na magsalita. Patriarch, pakalmahin ninyo ang sarili ninyo. Napakatindi ng panunupil ng langit. Sino mang alagad na ipadala natin sa ibaba, sa oras na lumampas sila sa foundation stage, agad silang tatamaan ng makalangit na kidlat ng tribulation. Talagang hindi natin mahanap ang taong iyon. Nagliyab sa malamig na puot ang mga mata ni Bloodmere. Magwawala na sana siya, nang biglang isang nagliliyab na bughaw na sinag ang bumagsak mula sa langit na mailakas na tila kayang wakasan ang mundo at dumiretso sa puting jade na plaza sa harap ng pangunahing bulwagan. Marahas na nayanig ang buong kabundukan ng Yinzhang. Hindi mabilang na mga bulwagan at tor ang gumuho dahil sa shockwave. Sunod-sunod ang mga sigaw. Namutla si Bloodmere. Agad siyang lumabas ng bulwagan, kasunod ang lahat ng elder. Sa gitna ng plaza, biglang lumitaw ang isang napakalaking bunganga sa lupa. Sa gitna ng umiikot na usok at alikabok,
isang binatang nakasuot ng kupas na sombrerong kawayan at lumang mahabang kasuotan ang kalmadong pinagpapag ang alikabok sa sarili niya na para bang wala siyang pagmamadali. Agad akong sinuyod ng banal na pandama ni Bloodmere. Nanlamig ang puso niya. Wala kahit katiting na espiritual na enerhiya. Paano mangyayari iyon? Sino ka? At bakit mo sinira ang tarangkahan ng sekta ng Chiyu? Inayos ko ang sombrero kong kawayan, itinaas ang ulo ko, at kalmadong sinulyapan ang lahat ng naroon. Ako ang alkalde ng bayan ng Gantang. Pagkabagsak ng mga salitang iyon, nabalot ng katahimikan ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Bloodmere. Ikaw pala iyon. Ikaw na maruming halimaw na puro body refinement lang. Tumango ako. Narinig kong 80 taon mo na pala akong hinahanap. Pinakakinasusuklaman ko ang gulo. At mas lalo kong kinasusuklaman ang malaman na may taong lagi akong iniisip. Kaya sa unang araw ko palang matapos ang ascension, naisip kong dumaan na rito habang papunta at sabay ayusin na rin ang problemang ito. Ang galit ni Bloodmere ay napalitan ng malamig at mabangis na tawa. Nag-aapoy ang layunin niyang pumatay. May landas ka na patungo sa langit pero tinalikuran mo. Wala pang tarangkahan ang impyerno pero kusang loob kang pumasok. Sa mortal realm, wala akong magawa sa iyo. Pero dito sa spirit realm, isa akong cultivator sa God transformation stage. Lahat ng elder, sundin ang utos ko. Buuin ang pormasyon ng 10,000 kaluluwang lumalamon. Buuin ang pormasyon ng 10,000 kaluluwang lumalamon. Hubaran siya ng laman at buto. Gawing lampara ang kaluluwa niya. Hindi pa man tuluyang nawawala ang huling salita niya. 12 ng elder sa nascent soul stage, ang sabay-sabay na nagpakawala ng rumaragasang maitim na enerhiya sa kalangitan, na lumikha ng daan-daang milyong mapaghiganting espiritu na tumakip sa buong langit habang sabay-sabay na sumugod sa akin. Sa harap ng buong lakas ng isang cultivator sa God transformation stage at ng isang buong sekta, ni hindi ko naisip umiwas. Huminga lang ako ng malalim at dahan-dahan. Pagkatapos, itinaas ko ang kanang kamao ko at ikinuyom ito. Lakas, 50. Swerte, 11. Hininga ng dakilang pagong, void burst. Sumuntok ako. Walang nakakasilaw na liwanag. Walang pagyanig ng mga batas ng mundo. Puro pisikal na pagwasak lang na umabot sa sukdulang hangganan. Sa isang iglap, nasiksik ang hangin ng hindi masukat na puwersa hanggang sa punto ng pagkawasak. Pagkatapos ay sumabog ito. Isang nakikitang puting shockwave ang kumalat at nilamon ang lahat ng nasa harapan nito. Nawasak ang pormasyon ng 10,000 kaluluwang lumalamon. Nabura ang bawat mapaghiganting espiritu. Ang mga elder sa nascent soul stage, ni wala silang pagkakataong makasigaw. Nasagap ng rumaragas ang hangin mula sa suntok ko ang mga katawan nila at naglaho ang mga iyon, naging ulan ng dugo sa kalangitan. Hindi tumigil ang alon ng puwersa. Dumiretso ito kay Bloodmere. Pagkatapos ng isang suntok na iyon, humupa ang hangin. Wala na ang tuktok ng sekta ng Chiyu. Ang pumalit ay isang napakalalim na bangi na umaabot ng daan-daang milya na hindi na matanaw ang ilalim. Tumalikod ako at naglakad pababa ng bundok sa dinaanan ko. Mula sa pag-akyat hanggang sa paglipol sa isang buong sekta. 1 oras lang ang inabot. Tuluyan nang naputol ang lahat ng karmic na ugnayan ko sa mortal realm. Wala nang darating para habulin ako. Hinimas ko ang baba ko at nagsimulang isipin ang susunod kong gagawin. Napakasiksik ng espiritual na enerhiya sa spirit realm. Dapat doble ang magiging bisa rito ng sining ng hininga ng dakilang pagong. Una, kailangan kong humanap ng isang tahimik na maliit na bayan ng mga mortal sa kabundukan at mamuhay ng hindi napapansin sa loob ng mga 10,000 taon. Kapag umabot na sa 10,000 puntos ang bawat katangian ko, napangiti ako sa sarili ko at ibinaba ang sombrero kong kawayan. Sa panahong iyon, saka pa lang ako magiging tunay na walang katapat. Sa loob lang ng kalahating araw, kumalat ang kaguluhan sa plataporma ng Ascension hanggang sa lahat ng 17 kalapit na lungsod. Pagkalipas ng 3 araw, ang balita tungkol sa pagkalipol ng sekta ng Chiyu ay kumalat sa buong hilagang bahagi ng spirit realm na parang salot. Pero walang nag-ugnay sa dalawang pangyayari. Dahil walang naniniwalang ang isang mortal na bagong kakaakyat lang mula sa mortal realm ay kayang lipulin ang isang madilim na sekta na may 3,000 taong kasaysayan sa loob lamang ng 1 oras. Lubos akong nasiyahan doon. Ang walang nagmamasid sa akin ang pinakamainam na posibleng kalagayan. Pagkaalis ko sa kabundukan ng Yinzhang, sinadya kong bagalan ang paglalakbay ko. Spirit realm na ito, hindi na mortal realm. Sa mortal realm, pwede akong maglakad kahit saan ko gusto. Pero dito, mas mabuting manatili akong hindi kapansin-pansin at maging mapagkumbaba. Patimog akong naglakbay, sinasadyang dumaan sa mga lugar na tinitirhan ng mga ordinaryong mortal.
Pagkalipas ng 7 araw, nakarating ako sa isang maliit na lugar na tinatawag na bayan ng Fengchao at doon ako tumigil. Nasa pagitan ito ng bundok at ilog. Manipis ang espiritual na enerhiya rito at malayo sa alinmang malaking sekta. Puno ang bayan ng mga mangangaso, nagtatanim ng mga halamang gamot at naglalakbay ng mga mangangalakal. Higit sa lahat, sapat lang ang liit ng bayang ito kaya bihira ang gulo. Gumastos ako ng 2 tael ng pilak at bumili ng isang lumang bahay na may maliit na patio. Isinabit ko ang palawit na jade ni Lyra sa itaas ng higaan at muli kong ginamit ang lumang mapa para suportahan ang umaalog na paa ng mesa. Napagtanto kung saan man ako mapunta, iyon pa rin ang pinakamainam na gamit ng mapang iyon. Unang taon matapos ang ascension. Hindi ako nagdagdag ng puntos sa lakas. 1 puntos ang inilagay ko sa espiritual na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang sining ng hininga ng dakilang pagong, na noon pa man ay mabaga na umiikot sa loob ko, ay biglang nagliyab na parang tuyong kahoy na inabot ng apoy. Mas masagana ang espiritual na enerhiya ng spirit realm kaysa sa anumang mayroon sa mortal realm. Sa unang pagkakataon, malinaw ko itong naramdaman. Isang manipis na hibla ang nabuo sa loob ko. Espiritual na esensya na tunay na akin. Mahina ito. Napakahina. Baka maliitin pa ito kahit ng isang cultivator sa yugto ng pag-ipon ng chai. Pero para sa akin, napakahalaga nito. Dahil ibig sabihin nito, hindi na lang ako isang alkaldeng nanununtok ng mga bagay. Isa na akong alkaldeng nanununtok ng mga bagay at sabay na nagkukultivate ng katawan at espiritu. 2 taon. Naglagay ako ng 1 pang punto sa espiritual na kapangyarihan. Sa ilalim ng masaganang espiritual na enerhiya ng spirit realm, nagsimulang magbago ang sining ng hininga ng dakilang pagong. Hindi na lang ito basta ibang anyo ng sining ng hininga ng walang hanggan. Naging isa na itong ganap na bagong paraan ng cultivation. Pinangalanan ko itong Black Tortoise Longevity Sutra. Makapangyarihan ang pangalan. Mas makapangyarihan pa ang epekto nito. Hindi lang nito ginagawang cultivation ang habang buhay ng napakataas ng kahusayan. Pinipiga at pinipino rin ito ang sigla ng buhay, espiritual na kapangyarihan, at banal na pandama ko upang magsama-sama. Sa madaling salita, perpekto ito para sa pamumuhay ng hindi napapansin. 3 taon. Sinubukan kong palawakin ang banal kong pandama. Sa mismong sandaling kumalat ito, lumitaw sa isip ko ang buong bayan ng Fengchao na parang isang bukas na mapa. Malinaw ang bawat detalye. Nakikita ko ang biyudang nagtitinda ng tokwa sa silangang dulo ng bayan na palihim na naghahatid ng atsarang gulay sa panday na katabi niya. Nakikita ko ang sugarol sa kanlurang kalye na hinuhukay ang ipon na itinago ng asawa niya, na akala nitong hindi niya alam. Nakikita ko ang matandang alkalde sa likod bahay ng tanggapan ng bayan, nakayuko sa talaan niya habang dumaraing sa dami ng mga bilang. Tahimik kong binawi ang banal kong pandama. Ang sobrang daming nalalaman ay sarili ring uri ng problema. Sa kasamaang palad, hindi nawawala ang gulo dahil lang nainis ka rito. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang 3 ranggong demonyong lobo ang lumitaw sa labas ng bayan ng Fengchao. Ang matandang alkalde at mahigit 100 tanod ay nakatayo sa tarangkahan, nanginginig ang mga binti. Nakatayo ako sa likuran ng mga tao. Wala sana akong balak makialam. Pero ang demonyong lobo ang pumili ng pinakamasamang posibleng puntirya. Kinagat nito ang kalahati ng pader ng patyo ko. Nanahimik ako sa loob ng 2 paghinga. Pagkatapos ay naglakad ako pasulong. Isang suntok. Sumabog ang ulo nito. Natigilan ang buong bayan. Agad na lumuhod ang matandang alkalde. Tinulungan ko siyang makatayo at taos pusong ipinaliwanag na isa lang akong nagdaraang estranghero. Pero kinaumagahan, dumating ang mga taga-bayan sa harap ng bahay ko na may dalang kahoy na pleke. May 5 gintong nakaumbok na karakter na nakaukit dito. Pakiusap maging alkalde namin. Nakatayo lang ako sa pintuan habang nakatitig sa plekeng iyon. Pamilyar na pamilyar ang tanawing ito. Wala akong sinabi. Pumunta ako sa spirit realm para humanap ng bagong lugar na mapagtataguan. At sa kung paanong paraan, alkalde na naman ang kinahinatnan ko. 3 beses akong tumanggi. 3 araw ding lumuhod ang mga taga-bayan. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako at tinanggap ang tungkulin. Tutal, marami na akong karanasan sa pamamahala ng isang bayan. At ganoon, ang una kong opisyal na tungkulin sa spirit realm ay naging alkalde ng bayan ng Fengchao. Nang kumalat ang balita, nagulat ang mga kalapit na bayan. Dahil wala pang nakakita ng isang alkalde na kayang pumatay ng 3 ranggong demonyo sa isang suntok lang. Mabilis na sumikat ang bayan ng Fengchao. At kasabay ng kasikatan, mabilis ding dumating ang panibagong gulo. Isa-isang nagsimulang dumating ang mga kakaibang tao.
Isang binatilyong may higanting espada sa likod at bakas ang matinding kawalan ng pag-asa sa mukha. Isang dalagang tumatakas sa mga kaaway habang pasan ang alitang umaabot pa sa maraming salinlahi. At isang binatang nakaitim, wasak ang espiritual na ubod, na paulit-ulit na bumubulong na umiikot lang ang kapalaran. Tiningnan ko ang mga mukha nila. Bawat isa ay nag-uumapaw sa enerhiya ng pangunahing bida. Nagsimulang kumibot ang talukap ng mata ko. Agad akong nagpatayo ng bagong karatula sa pasukan ng bayan. Iisa lang ang nakasulat. Ang bayang ito ay hindi tumatanggap ng mga alagad, hindi nakikialam sa mga alitan, hindi nakikisangkot sa mga sirang kasunduan sa kasal, at hindi nagbibigay ng leksyon para lang mapahiya ang iba. Lahat ay nakatitig sa karatulang iyon, litong-lito. Ako lang ang nakaalam kung gaano talaga kahalaga ang patakarang iyon. Pero sa kasamaang palad, halos walang epekto ang mga patakaran sa mga taong may enerhiya ng pangunahing bida. 5 taon sa Spirit Realm. Isang babaeng nakaputi ang dumating sa bayan ng Feng Chao. Sa pagpasok pa lang niya, nagsimulang bumagsak ang pinong yebe mula sa langit. Napalingon ang lahat ng tao sa kalye dahil napakaganda niya at napakalamig ng aura niya. Sa likuran niya ay may 8 tagapagbantay na ang presensya pa lang ay sapat ng magpabigat sa hangin. Agad siyang nakilala ng mga gala sa bayan. Ang banal na dalaga ng sekta ng Xuanzhao. Si Shira. Nasa bakuran ako noon at naghahati ng panggatong. Nang marinig ko ang pangalang iyon, sa unang pagkakataon ay tumigil ang palakol sa kamay ko. Maya-maya, may marahang kumatok sa tarangkahan ng bakuran. May boses mula sa labas. Pamilyar, pero tila napakalayo na rin. Ginoo, maaari bang makahingi si Shira ng isang tasa ng tsaa? Matagal akong natigilan. Sa wakas, naglakad ako papunta sa tarangkahan at binuksan ito. Nakatayo roon si Shira. Hindi nagbago ang mukha niya sa paglipas ng panahon. Pero napakarami nang nakaukit sa mga mata niya. Tumingin siya sa akin. Unti-unting namula ang mga mata niya. Mahigit 100 taon kitang hinanap. Sinulyapan ko siya, saka ang 8 tagapagbantay na nakatayo sa likuran niya. Hindi mo na kailangang magsama ng napakaraming tao. Mahinang sumagot si Shira. Hindi ko gusto. Sila ang nagpumilit na sumunod sa akin. Napakunot noo ako. Sa isang pangungusap pa lang na iyon, alam ko nang may paparating na gulo. Napabuntong hininga ako sa loob-loob ko. Susunod sana ang 8 tagapagbantay. Tinapunan ko lang sila ng isang tingin. Biglang nagsara ang tarangkahan ng kusa. Natigilan silang lahat. Niwala silang lakas ng loob na itulak iyon para buksan. Sa loob ng bakuran, umupo si Shira sa batong mesa habang tahimik akong nagtitimpla ng tsaa. Hindi niya tinanong kung kumusta na ako. Hindi ko rin tinanong kung paano siya nakarating mula sa mortal realm hanggang dito. Pareho naming alam na hindi naging madali ang nakaraang 100 taon. Nang maluto na ang tsaa, binalot ni Shira ng 2 kamay ang tasa niya at mahina siyang nagsalita. Hindi pa rin kayo nagbabago, Ginoo. Nagbago na ako. Noon, ang iniintindi ko lang ay ang gulo sa mortal realm. Ngayon, nagsisimula na rin sa spirit realm. Hindi napigilan ni Shira ang mapatawa. Sa isang saglit, mukha ulit siyang katulad ng 10 taong gulang na batang minsang kumapit sa manggas ko habang umiiyak. Pero panandalian lang ang ngiti. Agad itong napalitan ng matinding pagkapagod. Ginoo, pumunta ako rito para humingi ng tulong. May nangyaring masama sa sekta ng Xuanzhao. Ang gurong tumanggap sa akin bilang alagad, 30 taon na ang nakalipas, naghain siya ng petisyon, at ang bagong patriarch ay nakipagsabuatan sa Tianming Hall ng gitnang kaharian. Gusto nilang gamitin ang swerte ko para mabuksan ang sinaunang libingan ng emperador. Tumanggi ako. At ngayon, papatayin ang buong sekta ng Xuanzhao. Tahimik ako sandali. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Alam ko na. Kapag may enerhiya ka na ng pangunahing bida, wala nang mabuting kasunod. Ginoo, pinagsisisihan niyo bang binuksan niyo ang tarangkahan para sa akin? Ibinaba ni Shira ang ulo niya, pero bahagyang umangat ang sulok ng mga labi niya. Alam niya ang tunay na ibig sabihin ng tanong ko. At ang sagot ay hindi. Maya-maya, isang matinis na boses ang tumagos sa pader ng bakuran. Sa utos ng patriarch, kailangan mong bumalik agad sa sekta. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pakikisalamuha sa walang kwentang taong ito na hindi man lang alam ang pinagmulan, huwag ninyo kaming sisihin kung hindi kami magiging magalang. Hindi pa nga kami tapos uminom ng tsaa, nagmamadali na silang mangulit. Nandoon na pala sila sa buong oras na iyon. Tumango ako at ibinaba ang tasa ko. Nagpakita na siya. Ibig sabihin, hindi na rin kalayuan ang gulo. Tama nga. Pagsapit ng tanghali sa 3 araw, dumating ang mga tao mula sa Tianming Hall.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Hindi siya agad kumilos. Mas maingat siya kaysa sa mga elder ng sekta ng Xuanzhao. Tumayo siya 3 milya ang layo sa labas ng pormasyon ko at magalang na pinagdikit ang mga kamao niya. Ako si Zhu Fei, tagapagpatupad ng Tianming Hall. Sa utos ng Hallmaster, naparito ako upang anyayahan ang kapwa cultivator na si Kai para sa isang pag-uusap. Hindi ko gusto ang tawag na iyan. Alam mo bang may kontrata ng tadhana si Shira na nakatali sa pagbubukas ng sinaunang libingan ng emperador? Kontrata niya iyon. Hindi sa iyo. Ibig bang sabihin nito ay idinedeklara mong kaaway ang Tianming Hall? Ayoko sana. Pero ikaw ang kusang pumunta. Nabalot ng katahimikan ang labas ng bayan. Malinaw na hindi inasahan ni Zhu Fei na magiging ganoon ako kadiretsyo. Matapos ang mahabang katahimikan, natawa siya. Napakayabang mo. 10,000 taon nang nakatayo ang Tianming Hall sa gitnang kaharian. Mas marami kaming cultivator sa sukdulang God Transformation Stage kaysa sa mabibilang ng 10 daliri ko. Gaano ka man kalakas, iniisip mo ba talagang kaya mong suwayin ang mismong tadhana? Tumingala ako sa langit. Noong nasa mortal realm pa ako, marami na ring nagsabi sa akin ng ganyang klase ng salita. Patay na silang lahat ngayon. Naglaho ang ngiti sa mukha ni Zhu Fei. Sa sumunod na sandali, 3 sinaunang tansong barya ng tadhana ang lumipad mula sa manggas niya. Lumaki ang mga iyon sa hangin at bumuo ng isang malaking pormasyon na tumakip sa buong bayan. Sa ibabaw ng pormasyon, umikot ang mga makalangit na marka. Naghabi-habi ang mga hibla ng tadhana. Ito ang tanyag na teknik ng Tianming Hall. Pagnanakaw ng swerte at muling pagsulat ng kapalaran. Sa isang iglap, dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng bayan ng Fengchao. Nakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina ang mga tagabayan na para bang pati mga kaluluwa nila ay hinihigop palabas. Lumapit si Shira sa tabi ko at bumulong. Ginoo, mag-ingat kayo. Isa itong tunay na ipinagbabawal na sining. Tumango ako. Pagkatapos ay iniabot ko ang kamay ko at hinablot ang isang hibla ng tadhana mula mismo sa hangin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhu Fei. Walang pisikal na anyo ang hiblang iyon ng tadhana. Banal na pandama lang ang pwedeng gumabay rito. Pero heto ako. Hinahatak ko ito na para bang humihila lang ng lubid mula sa kawalan. Ganito pala ang hitsura ng tadhana. Pinagmasdan ko ito. Parang napakarupok. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko. Crack! Nawasak ang buong pormasyon. Napaatras si Zhu Fei na tila tinamaan ng kidlat at nagsuka ng isang subong dugo. Impossible. Paano mo nahawakan ang hibla ng tadhana gamit lang ang hubad mong kamay? Ipinagpag ko ang mga daliri ko. Interesante. Ganito pala gumagana ang swerte at kapalaran. Nanlamig ang buong katawan ni Zhu Fei. Dahil bigla niyang naunawaan na hindi ko nilalamangan ang teknik niya. Unang beses ko palang itong nakita. Isang tingin lang. At kaya ko nang punitin ang hibla ng tadhana gamit ang mga kamay ko. Hindi na ito matatawag na halimaw. Isa na itong sining. Isang tunay na sining. Hindi na siya nangahas magtagal pa kahit isang segundo. Tumalikod siya at sinubukang gamitin ang teknik sa pagtakas. Nanatili lang akong nakaupo. Hindi man lang ako tumayo. Isang pitik lang ng daliri. Isang bugso ng hindi nakikitang puwersa ang tumawid sa 3 milyang kalangitan. Si Zhu Fei. Ang katawan niya. Ang destiny disk niya. Ang soul artifact niya. Lahat ng iyon ay sabay-sabay na sumabog sa ere. Walang nikatiting na bakas ang naiwan. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan ang tumahimik ang bayan ng Fengchao. Wala nang nangahas lumapit. Kahit ang mga ibong dumaraan sa himpapawid ay sadyang umiikot para umiwas. Sa wakas, natikman ko rin ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Pero alam kong hindi iyon magtatagal. Bago namatay si Zhu Fei, naipadala pa rin niya ang balita sa gitnang kaharian. At gaya ng inaasahan. Pagkalipas ng kalahating buwan, 3 dakilang manghula mula sa Tianming Hall ang sabay-sabay na nagbukas ng kani-kanilang altar ng panghula. Nais nilang silipin ang pinagmulan ko. Basahin ang kapalaran ko. At alamin ang mga hibla ng tadhanang nag-ugnay sa amin ni Shira. Ang unang dakilang manghuhula ay wala nang nakita kundi isang walang lamang kawalan. Bumagsak siya habang dumudugo ang lahat ng butas ng katawan niya. Ang ikalawa ay hindi man lang natapos sabihin ang lampas sa hangganan nang sumabog ang katawan niya at nagkapira-piraso. Ang ikatlo ang pinakamalas. Pinilit niyang hanapin ang bayan ng Gantang. Doon ay natagpuan niya ang isang batong monumento na may 5 salitang nakaukit. May isang immortal na naninirahan dito, walang kasamaan ang maaaring lumapit.
At tuluyan siyang nabaliw. Nagkagulo ang buong Tianming Hall. Personal na naglabas ng kautusan si Elder Lin. Ang tinatawag na walang hanggang kasamaan ay hindi dapat hulaan, hindi dapat gambalain, at lalong hindi dapat lapitan. Sino mang susuway ay sisipain sa sekta. Sa wakas, nagkaroon din ng kaunting katinuan ang mga taong iyon. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Nakaupo si Shira sa tapat ko habang tahimik akong muling nagsasalin ng tsaas at sarera. Sinulyapan ko ang papalubog na araw sa kabila ng pader ng bakuran. Mahinang nagtanong si Shira. Ginoo, ano ang balak ninyong gawin ngayon? Mananatili muna ako rito. Magdaragdag pa ng ilang taon ng mga puntos sa katangian ko. Hihintayin kong maging sapat ang lakas ko na wala nang makakagalaw sa akin. Saka lang ako tunay na mapapanatag. At ako naman, tumingin ako sa kanya. Pwede kang manatili kung gusto mo. Pero malinaw tayo. Hindi ako tumatanggap ng mga alagad. At hindi rin ako kumukupkop ng mga banal na dalaga. Napakurap si Shira. Kung ganoon, ano ang tinatanggap ninyo? Nag-isip ako sandali. Isang taong nakikikain ng libre. Siguro kaya kong pagbigyan iyon. Matagal akong tinitigan ni Shira. Pagkatapos ay mahina siyang natawa. Iyon ang pinakapanatag na tawang narinig ko mula sa kanya simula nang dumating siya sa spirit realm. Hindi nagtagal, may panibagong usap-usapan na kumalat sa bayan ng Fengchao. Narinig mo na ba? Iyong babaeng nakaputing laging kasama ng alkalde. Nakakatakot daw ang pinagmulan niya. Pero kapag kasama niya ang alkalde, para lang siyang isang tahimik na munting asawa. Asawa? Talagang marunong ang alkalde pagdating sa mga babae. Nang marinig ko iyon, muntik ko nang maibuga ang iniinom kong tsaa. Muntik na akong magsalita. Pero naisip kong hindi na sulit ang abala. May masasabi at masasabi naman talaga ang mga ordinaryong tao. Mas mabuti nang isipin nilang nahulog lang ako sa pag-ibig sa huling bahagi ng buhay ko kaysa paghinalaan nilang isa akong sinaunang body cultivator. Hindi ba babasa, mas hindi iyon nakakatakot. 10 taon sa spirit realm. Umabot sa 55 ang lakas ko. Umabot sa 25 ang konstitusyon ko. Umabot sa 5 ang espiritual na kapangyarihan ko. Saklaw na ngayon ang banal kong pandama ang 10,000 milya sa bawat direksyon. Umabot na sa antas na hindi ko na mailarawan ang pisikal kong katawan. Kinagabihan, nagsasanay ako ng mga galaw sa pakikipaglaban sa bakuran. Kaswal lang akong sumuntok patungo sa langit. 10,000 milya ang layo, isang dumaraang bulalakaw ang nabasag. Habang nakatitig ako sa apoy na namukadkad sa madilim na kalangitan, sandali akong natahimik. Naku! Mukhang masyado na naman yata akong lumalakas. Nakatayo si Shira sa ilalim ng pasilyo at pinagmamasdan ako. Ginoo, parang may kakaiba po sa sinabi ninyo. Seryoso ko iyong pinag-isipan. Talaga ba? Susubukan kong hindi na gaanong sabihin iyon. Pero bago ko patuluyang malasap ang katahimikan, isang napakalaking balita ang kumalat mula sa gitnang kaharian at nilamon ang buong spirit realm. Mas maaga kaysa sa inaasahan, lumitaw ang sinaunang libingan ng emperador. At isa sa mga susi para mabuksan ang tarangkahan nito ay ang swerte ng kapalarang taglay ni Shira. Kasabay nito, ang Tianming Hall, ang dakilang banal na lupain ng Huang, ang bundok ng 10,000 demonyo, at ang sekta ng espada ng Guyang, ang 4 na pangunahing kapangyarihan, ay sabay-sabay na naglabas ng isang kautusan. Sino mang makapagbibigay ng kinaroroonan ni Shira at ay gagantimpalaan ng isang kayamanang nagpapahaba ng buhay. Sino mang makahuli sa kanilang dalawa ay bibigyan ng isang buong lalawigan. Nagsimulang gumalaw ang buong spirit realm. Nakatayo ako sa pasukan ng bayan, nakatitig sa anunsyo ng pabuya na kakapaskil lang. Matagal akong nanahimik. Pagkatapos ay tumingin ako kay Shira. Sinabi ko na sa iyo, kapag nagkaroon ka ng enerhiya ng pangunahing bida, hindi ka na kailanman mawawala ng gulo. Mariing pinagdiinan ni Shira ang mga labi niya. Ano ang gagawin natin? Inabot ko ang anunsyo, pinunit iyon mula sa poste, nilamukos, at inihagi sa sisidlan ng apoy. Tinamaan ng liwanag ng apoy ang lailayan ng sombrero ko, at ang mukha kong nananatiling kalmado sa kabila ng sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Gusto nila tayong hanapin? Kung ganoon, sisiguraduhin nating hindi nila magagawa. Dahan-dahan akong tumayo, pinagpag ang manggas ko, at naglakad ng walang sinasabi. Agad akong sinundan ni Shira. Isang hakbang pa lang. Sumabog na ang lupa sa ilalim ng paa ko, at naging isang malaking bunganga. Halos hindi pa naiproseso ni Shira ang nangyari nang magbago na ang tanawin sa paligid niya. Napakalawak ng 9 na kaharian. Para sa mga cultivator ng spirit realm, sapat ang lawak nito na baka hindi pa sapat ang isang buong buhay para matawid.
Pero para sa akin, ilang talon lang ang kailangan. Pagkaraan ng kalahating oras, nakatayo na kami ni Shira sa harap ng pangunahing tarangkahan ng Tianming Hall. Napapalibutan ito ng matatayog na bundok. Mababa ang mga ulap, at 79 na plataporma ng pagbasa ng langit ang nakalutang sa dagat ng mga ulap. Talagang taglay nito ang anyo ng isang sekta ng mga immortal. Nakabukas na ang tarangkahan. Walang pormasyon, walang pananambang, walang layuning pumatay. Isang matandang maputi ang buhok lang ang nakatayong mag-isa sa tarangkahan na tila matagal nang naghihintay. Sumulyap si Shira sa kanya at mahina siyang nagsalita. Siya si Elder Lin, ang hallmaster ng Tianming Hall. Pinagmasdan ko ang matanda. Mas kaaya-aya na siyang tingnan kaysa kay Zufei. Hindi bababasa, hindi siya nagsimula sa mga pagbabanta. Malalim na yumuko si Elder Lin. Tiningnan ko siya. Hindi ba kayo ang pinakamahusay sa pagbabasa ng tadhana? Kung nakita mong paparating ako, bakit hindi ka tumakas? Mapait na umiti si Elder Lin. Dahil buong gabi akong nanghula. At iisa lang ang nalaman ko. Gaano man ako kabilis tumakbo, hindi ko matatakasan ang mga kamao mo. Dumiretso ako sa punto. Sino ang naglabas ng pabuya? Saglit na natahimik si Elder Lin. Pagkatapos ay tapat siyang sumagot. Ang dakilang banal na lupain ng Huang ang nagmungkahi nito. Sumang-ayon ang bundok ng 10,000 demonyo. Tumango rin ang sekta ng espada ng Wuliang. Napilitan lang sumama ang Tianming Hall. Naniniwala ang lahat na si Shira ang susi para mabuksan ang libingan. At ang totoo, itinaas ni Elder Lin ang tingin sa akin, baka sa mukha niya ang damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi siya ang tinutukoy ng status panel. Ikaw, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shira. Hindi naman ako gaanong nagulat. Magpatuloy ka. Huminga ng malalim si Elder Lin. Ang nasa loob ng libingang iyon ay hindi isang emperador, kundi isang immortal na bumagsak mula sa kabila ng hangganan. Ayon sa alamat, nahawahan ng bangkay ng immortal na iyon ang buong dagat ng libingan ng emperador. At kinailangan itong supili ng isang alyansa ng mga immortal ng spirit realm. Ang libingan ng emperador ay itinayo bilang panlabas na sisidlan upang ikulong ito. Ngayon, humihina na ang selyo. At lahat ay naguunahan para sa kayamanan. Pero naniniwala akong ang matatagpuan nila ay hindi kayamanan, kundi kapahamakan. Sa mismong sandaling narinig ko ang salitang kapahamakan, umayos ako ng upo. Kailan mababasag ang selyo? Ngayong gabi. Sa oras ng Z. Sa tarangkahan ng kawalan sa dagat ng libingan ng emperador. Tumango ako. Nag-atubili si Elder Lin. Kapwa cultivator Kai, maraming tao ang pupunta roon ngayong gabi. Ang Panginoon ng dakilang banal na lupain ng Huang. Ang pinuno ng bundok ng 10,000 demonyo. Ang leader ng sekta ng espada ng Wuliang. Maging ang ilang sinaunang cultivator na ilang dekada nang nasa seclusion. Maaaring hindi sila kapantay mo. Pero kung ano ang nasa likod ng tarangkahan ng kawalan, kahit sila, wala ring nakaalam. Ayos lang. Hindi ako natatakot sa mga tao. Sa mga bagay ako natatakot. Pagkaalis namin sa Tianming Hall, hindi na kami nagtagal. Ang dagat ng libingan ng emperador ay nasa pinakadulong silangan ng gitnang kaharian. Isang walang katapusang abot tanaw na walang tigil na nababalot ng kadiliman. Pagsapit namin roon, kagagabi pa lang. Tahimik ang buong dagat. Parang isang napakalaking kabaong. At sa pinakagitna ng dagat, nakalutang sa himpapawid, isang napakalaking itim na tarangkahan na 10,000 talampakan ang taas. Punong-puno ito ng sinaunang mga rune na wala ng sinumang nabubuhay ang marunong bumasa. Naroon na ang 4 na pangunahing kapangyarihan. Sa silangan ang Tianming Hall. Pero nasa pinakadulo sila, malinaw na nanonood lang. Sa kanluran, ang dakilang banal na lupain ng Huang. Nag-uumapaw ang banal na enerhiya nito at nilalamon ng banal na liwanag ang kalangitan. Sa timog, ang sekta ng espada ng Wuliang. Humahagibis ang enerhiya ng espada sa hangin, hinihiwa ang dagat sa daan-daang malalalim na guhit. Sa hilaga, ang bundok ng 10,000 demonyo. Nasa himpapawid ang napakaraming makapangyarihang demonyo ng iba't ibang uri. At ang mabangis nilang aura ay tinatakpan maging ang liwanag ng buwan. At lampas pa sa kanila, hindi mabilang na mga rogue cultivator at sinaunang halimaw ang nagkukubli sa mga anino. Lahat sila ay naghihintay na bumukas ang tarangkahan. Sa sandaling lumitaw kami ni Shira, nabalot ng katahimikan ang buong dagat. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang lakas ng loob niyang magpakita. Isang halimaw na umakyat mula sa mortal realm.
Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ang yabang niya ngayon. Malamig ang simoy ng dagat. Tahimik lang akong tumingin sa maitim na tubig na umiikot sa ilalim ng mga paa ko. Masama ang enerhiya ng lugar na ito. Mahinang nagtanong si Shira. Sila ba ang tinutukoy ninyo? Umiling ako. Ang tinutukoy ko ay ang nasa likod ng tarangkahan. Biglang sumiklab ang isang haligi ng gintong liwanag mula sa panig ng dakilang banal na lupain ng Huang. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaking nakasuot ng gintong balabal ang humakbang sa kawalan. Ang presensya niya ay nagliliyab na parang bagong sumisikat na araw. Ako si Panginoong Jibo ng dakilang banal na lupain ng Huang. Isuko mo si Shira. At kikilos ang Panginoong ito na parang walang nangyari. Tumingin ako sa kanya. Natahimik ang buong dagat. At sino ka nga ulit? Namula sa matinding galit ang mukha ni Panginoong Jibo. Namutok ang mga ugat sa sentido niya. Kai, talaga bang gusto mong gawing kaaway ang buong mundo? Seryoso ko iyong pinag-isipan. Naparito lang naman ako para makipag-usap. Pero sa paraan ng pananalita ninyong lahat, parang ayoko na. Tumawa si Panginoong Jibo sa matinding galit. Mabuti. Kung ganoon, tingnan natin ngayon kung gaano katapang ang isang umakyat mula sa mortal realm. Itinaas niya ang kamay niya. Isang napakalaking sinaunang kawa ang dahan-dahang lumitaw mula sa kawalan. Sa mismong sandaling nagpakita ito, gumuho paloob ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ng 10,000 milya. Lumubog ng ilang dosenang talampakan ang ibabaw ng dagat dahil sa napakatinding presyon. May napasigaw. Ang primordial heaven cauldron. Ang banal na kayamanan ng dakilang banal na lupain ng Huang. Bumulusok ito pababa. Sa isang iglap na iyon, tila gumuho ang kalahati ng kalangitan. Hindi ako gumalaw. Hindi umiwas. Hindi umatras. Itinaas ko lang ang kanang kamay ko at sinalo ang kawa gamit ang isang palad. Sa lakas ng banggaan, sumabog ang dagat at umabot sa libu-libong talampakan ang taas ng mga alon. Pero ni isang pulgada ay hindi lumubog ang mga paa ko. Lahat ng cultivator na naroon ay natigilan. Namutla si Panginoong Jibo. Ito, impossible. Tinimbang ko ang kawa sa kamay ko. Pagkatapos ay tumango. Sa sumunod na sandali, bahagya kong isinara ang mga daliri ko. Naglabas ng matinis na sigaw ang primordial heaven cauldron habang mabilis na kumalat ang mga bitak sa buong ibabaw nito. Nagsuka ng dugo si Panginoong Jibo at sumigaw sa takot. Tama na. Tumigil ka na. Huli na ang lahat. Kasabay ng isang matinis na pagkalas, nadurog ang primordial heaven cauldron sa loob ng kamay ko. Hindi mabilang na mga piraso ang bumagsak sa dagat. Natigilan si Panginoong Jibo habang kaswal kong isinilid sa bag ko ang pinakamalaking hawakan ng kawa. Akin na ito. Magagamit sa pagpapakulo ng tubig. Bago pa makabawi ang lahat sa pagkabigla, isang dagundong ang nagmula sa panig ng sekta ng espada ng Wuliang. Isang matandang nakasuot ng abuhing balabal ang sumugod sakay ng unos ng 10,000 espada. Nakatayo ang bawat hibla ng buhok niya. At ang layunin niyang pumatay ay bumalot sa buong kalangitan. Hamak na walang hiya. Paano mo nagawang lapastanganin ang isang banal na kayamanan? Ako si Master C ng sekta ng espada ng Wuliang. Halika at harapin mo ang kamatayan. Pinanood ko ang walang katapusang ilog ng mga espadang tumatakip sa kalangitan. Bahagya akong napakunot noo. Kayong mga sword cultivator, bakit pare-pareho kayong magsalita? Wala nang interes si Master C sa usapan. Ibinaba niya ang kamay niya. 100,000 lumilipad na espada ang bumagsak na parang rumaragas ang bagyo. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong kalangitan sa gabi na parang katanghali ang tapat. Hindi ako gumalaw. Dahan-dahan kong iniunat ang 2 daliri ko at marahang pinagdikit ang mga ito. Lahat ng espada ay tila bumangga sa isang di nakikitang harang at huminto sa ere. Pagkatapos ay ikinuyom ko ang kamao ko. Ang buong ilog ng mga espada ay nagsiksikan hanggang maging isang napakalaking bolang yari sa baluktot na bakal. Namula ang mga mata ni Master C. Ang mga espada ko. Kinumpas ko ang isang daliri. Bumulusok pabalik ang bolang bakal na parang bulalakaw. Si Master C at ang 36 na sword cultivator sa likuran niya ay agad na nadurog at naging ulap ng abo. Nabingi sa katahimikan ang buong pormasyon nila. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang itim na tarangkahan sa gitna ng dagat. Namutla si Shira. Ginoo, nakatingin ito sa inyo. Nararamdaman ko rin. Hindi iyon guni-guni. Ano man ang nasa likod ng tarangkahang iyon, talagang pinagmamasdan ako. Sa sumunod na sandali, umalingaw ang isang napakalakas na dagundong mula sa tarangkahan.
Isang napakalaking itim na tanikala ang sumabog palabas mula sa siwang nito. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Mula sa malayo ay napasigaw si Elder Lin. Hindi bumubukas ang tarangkahan. Ang nasa loob ang lumalabas. Bumukas ang tarangkahan. Isang maputlang puting kamay ang dahan-dahang umabot palabas mula sa likod nito. Hindi naman kalakihan ang kamay. Sa katunayan, mukhang pangkaraniwan lang. Pero sa mismong sandaling lumitaw ito, namatay ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ng 10 milya. Tunay na namatay. Hindi na ito dumadaloy. Hindi na humihinga. Hindi na tumutugon sa kahit anong teknik. Isang sinaunang cultivator ang napasigaw sa matinding takot. Bangkay ng isang immortal. Bangkay iyon ng isang immortal. Sa sumunod na segundo, marahan lang ibinaba ng kamay ang palad nito. At ang sinaunang cultivator na iyon, kasama ang daan-daang cultivator sa paligid niya, ay tahimik na naging abo. Nabalot ng kaguluhan ang buong lugar. Ang mga dakilang pinuno na kanina lang ay nakatindig ng may buong yabang, ngayon ay nagsusuka ng dugo habang nagtatayo ng mga panangga. May ilan na sinusunog ang sarili nilang habang buhay. May ilan namang lumuluhod at paulit-ulit na yumuyukod. Wala ni isa sa mga iyon ang may silbi. Ang nasa loob ng tarangkahan ay dahan-dahang lumalabas. Isa itong nilalang na nakasuot ng puting balabal na babalot ng mga putol-putol na tanikalang nakalailay. Wala itong mga mata. Ang mukha nito ay isang makinis at maputlang kawalan. Pero sa mismong sandaling itinaas nito ang ulo nito, naramdaman ng lahat na parabang tinititigan sila. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang bagay na mukhang mas malaking gulo pa kaysa sa akin. Dahan-dahang itinaas ng puting bangkay ng immortal ang kamay nito. At itinuro ako. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang panganib na hindi ko pa kailanman naranasan. Nagsimulang gumuho ang espasyo sa ilalim ng mga paa ko. Bumaligtad ang daloy ng tiyay at dugo ko. Maging ang Black Tortoise Longevity Sutra sa loob ko ay naglabas ng isang dagundong na hindi pa nito kailanman ginawa. Tumingin ako sa braso ko. May manipis na hiwa na lumitaw sa balat ko. Matagal na akong nasa spirit realm. At ikaw ang unang nilalang na hindi ko kayang daanin lang sa lakas. Hindi sumagot ang puting bangkay ng immortal. Isa lang itong hakbang na pasulong. Nang lumapag ang hakbang na iyon, agad na naglaho ang buong dagat ng libingan ng emperador. Umakyat ang makakapal na ulap ng singaw mula sa dating kinaroroonan ng tubig. Hindi mabilang na cultivator ang niwala ng oras para sumigaw. Natunaw sila at naging puting liwanag bago tuluyang naglaho. Ganap nang nakalabas ang puting bangkay ng immortal mula sa tarangkahan. Nagsimulang mabiyak ang buong langit at lupa. Isang napakalaking itim na lamat ang napunit sa kabila ng kalangitan. Parang nahahati ang buong spirit realm. Tumingala ako sa lamat na iyon. Sa wakas ay kumunot ang noo ko. Dahil bigla kong naisip kapag hinayaan kong magpatuloy ang bagay na ito, kalimutan na ang tahimik na buhay. Baka wala na akong bayang mapamunuan bilang mayor. Sapat na ang isip na iyon. Napabuntong hininga ako ng mahaba. Lumabas lang naman ako para tapusin ang isang problema. Paano na naman ito nauwi sa paglilinis ng kalat ng iba? Tahimik akong tiningnan ni Shira. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Ginoo, kung titigil na kayong pigilan ang tiyay at dugo ninyo. Huminto ako sa pagsupil sa banal kong kamalayan. Huminto ako sa pagpigil sa katawang lumakas ng lampas sa katwiran. Pagkatapos, boom. Sa unang pagkakataon, ganap kong pinakawalan ang presensya ko sa buong spirit realm. Umabot ito sa 100,000 milya. Natahimik ang mga bundok at dagat. Ang hindi mabilang na cultivator na patuloy pang tumatakas ay sabay-sabay na napaluhod. Dinurog sila ng alon ng dalisay at napakalawak na puwersa ng buhay. Isang kapangyarihang napakasalimuot at napakalaki upang malabanan. Kasabay niyon, pumailan lang ang mga putol-putol na tanikala sa bangkay. Nabuo ang 9 na itim na dragon at sabay-sabay na sumugod sa akin. Sinunggaban ko ang una at inihagis palayo. Ang ikalawa, hinampas ko hanggang magkawatak-watak. Ang ikatlo, tinapakan ko at nabali sa gitna. Ang ikaapat ay pumulupot sa baywang ko. Pero nakalahati pa lang ang higpit nito nang umigting ang mga kalamnan sa tiyan ko at nadurog ito. Sa malayo, hindi makapaniwalang nakatitig ang grupo ng mga cultivator. Dinurog niya ang tanikala ng isang immortal sa simpleng pag-igting lang ng katawan? Ano ba talaga ang nilalang na iyon? Sa wakas ay tumigil na ang puting bangkay ng immortal sa direktang pakikipaglaban. Iniabot nito ang kamay sa kalangitan. Lalong lumawak ang lamat sa itaas. Hindi mabilang na may itim na anino ang nagsimulang bumuhos mula sa kailaliman ng bitak. Para bang sinasamantala nila ang pagkakataong ito upang makapasok sa spirit realm.
Napatitig si Elder Lin habang unti-unting nawawala ang kulay sa mukha niya sa sobrang takot. Nagbubukas ito ng tarangkahan ng hangganan. Hinihila nito papasok ang katiwalian mula sa kabila ng hangganan. Sa mismong sandaling narinig ko ang salitang kabila ng hangganan, napahinto ako. At saka ko lang naunawaan. Noong umatras ang panghuhula ng Tianming Hall. Ang dalawang salitang hindi kailanman natapos banggitin ng mga Grand Divination Master. Kabila ng hangganan. Iyon pala ang ibig nilang sabihin. Naramdaman ng puting bangkay ng immortal ang pag-aalinlangan ko. Sa isang kisap mata, naglaho ito at lumitaw sa harap ni Shira. Iniunat nito ang kamay patungo sa noo niya. Otomatikong sumabog ang swerte ni Shira at bumuo ng hindi mabilang na puti at gintong mga tanikala upang harangin ito. Pero napakahina ng mga iyon laban sa isang bangkay ng immortal. Lumamig ang tingin ko. Humihingi ka talaga ng kamatayan. Sa sumunod na sandali, naglaho ako. Hindi. Hindi ako naglaho. Masyado lang akong mabilis. Napakabilis para masundan ng kahit sinong mata. Nang muli akong lumitaw, nasa likuran na ako ng bangkay ng immortal. Nakalubog ang kanang kamay ko sa dibdib nito. Muling nabalot ng katahimikan ang buong mundo. Dahan-dahang ibinaba ng puting bangkay ng immortal ang tingin nito sa kamay na nakalabas sa dibdib niya. Sa palad ko ay isang bolang sing-itim ng pinakamadilim na gabi. Hindi ito pusong gawa sa laman at dugo, kundi isang death core na patuloy pang tumitibo. Sa unang pagkakataon, napaso ang kamay ko. Sinusunog ng kapangyarihang higit na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakaharap ko ang palad ko. Pero hindi ako nag-atubili. Mariin kong ikinuyom ang mga daliri ko. Crack! Sumabog ang itim na bola. Nanginig ang puting bangkay ng immortal. Unti-unting gumuho ang lahat ng nagpapanatili rito. Mabilis na naglaho ang liwanag ng pagiging immortal nito. Pero hindi ito agad namatay. Dahan-dahang nabiyak ang makinis at walang anyo nitong mukha. Parang bumubuka ang isang bibig. Pagkatapos, sa pinakapunit-punit at paos na tinig, may isang boses na direktang nagsalita sa loob ng isip ko. Ikaw pala yon. Biglang lumiit ang mga balintataw ko. Kilala mo ako. Hindi ikaw. Isang katulad mo. At pagkatapos, paos na ang boses nito habang tuluyan ng naglalaho ang katawan nito. Lalo kong idiniin ang kamay ko. At pagkatapos, nanahimik ang puting bangkay ng immortal sa loob ng isang hininga. Pagkatapos ay 4 na salita lang ang iniwan nito. Huwag kang umakyat. Naglaho ang tinig nito. At tuluyan itong nagkalasog-lasog sa napakaraming mapusyaw na abuhing liwanag. Kasabay niyon, dahan-dahang nagsara ang lamat na binuksan nito. Unti-unting bumalik ang kulay ng langit at dagat. Lahat na nakaligtas ay nakatitig lang sa akin. Walang hiyawan. Walang palakpakan. Tanging takot na nakaugat hanggang buto na maihalong matinding pagkamangha. Dahil nakita nilang may isang lalaking tinatawag ang sarili niyang mayor na inabot ang dibdib ng isang bangkay ng immortal at hinugot ang ubod nito. Tahimik lang akong nakatayo. Lumapit si Shira sa tabi ko. Maingat niya akong sinulyapan. Ginoo, ayos lang ba kayo? Tumingin ako sa mapusyaw na abuhing marka na nakaukit pa rin sa palad ko. Hindi talaga. Humigpit ang ekspresyon niya. Malubha ba ang sugat ninyo? Umiling ako. Hindi. Mas lumaki lang ang gulo. Napakurap si Shira. Sa dami ng pwede ninyong isipin ngayon, iyan talaga ang iniisip ninyo. Sa sandaling iyon, isang mahinang liwanag ang kumislap mula sa kailaliman ng tarangkahang nabuksan na. Sinuri ko iyon gamit ang banal kong kamalayan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ko. May iba pa sa loob. Sinundan ni Shira ang tingin ko. Papasok ba tayo? Dalawang hininga akong nanahimik. Ayoko sana. Pero napakahirap baliwalain ang sinabi ng bangkay ng immortal bago ito namatay. Lalo na ang mga salitang iyon. Isang katulad mo. Isang katulad mo. Kaya tumango ako. Papasok tayo. Titingin lang tayo. Pagkatapos ay aalis na. Humakbang ako papasok sa tarangkahan. Sumunod agad si Shira. Ang nasa kabila ay hindi isang libingan, kundi isang guhong kaparangan na kulay abo at maputi na matagal nang bumagsak. Walang espiritual na enerhiya rito. Wala ring anumang bakas ng pagdaloy ng panahon. Isang gumuguhong bulwagang bato lang ang nakatayo sa gitna ng mga guho. Sa harap ng pasukan nito ay may isang sirang batong estela. Walang espiritual na sulat. Walang sinaunang mga rune. Sulat kamay lang. At sulat kamay na kilalang kilala ko. Sulat kamay na makikilala ko kahit saan. Huminto ako sa harap ng estela.
At sa unang pagkakataon, tunay akong natigilan. Hindi mabasa ni Shira kahit isang salita. Mahina siyang nagtanong. Ginoo, ano ang nakasulat? Nakatitig lang ako sa estela. Pagkatapos ay binasa ko iyon ng paisa-isang salita. Sa sinumang darating pagkatapos ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nabigo na ako. Katulad mo rin ako. Nagmula ako sa ibang mundo. Katulad mo, lumakas din ako habang lumilipas ang panahon. Ang mas mataas na kaharian ay hindi isang paraiso. Isa itong lugar ng pangangaso. Ang pag-akyat ay walang iba kundi ang paglipat ng isang isdang lumaki na papunta sa mas malaking lambat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo akong wasakin ang lambat na iyon. Huwag kang magmadaling umakyat. Hindi hanggat hindi ka naniniwalang kaya mong wasakin ang kalangitan sa isang suntok. Sa loob ng bulwagan, nag-iwan ako ng isang soulbound seal. Kaya nitong ibahagi ang mahabang buhay sa isang tao. Munting pamana ng pagpapatuloy para sa sinumang makakatagpo nito. Matagal akong nanahimik. Tahimik ding nakatayo si Shira sa tabi ko. Hindi niya mabasa ang nakaukit sa estela. Pero nababasa niya ang nasa mga mata ko. Hindi takot, kundi isang mas tahimik na damdamin. Ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakatagpo ng isang karatula. Sa pinakaloob ng bulwagang bato, gaya ng ipinangako ng estela, may isang maliit na tansong selyo na nakalutang. Wala itong espiritual na enerhiya. Tanging isang aurang kapareho ng pinagmulan ng sa akin. Iniabot ko ang kamay ko at hinawakan iyon. Sa isang iglap, naunawaan ko ang gamit nito. Hindi nito kayang ibigay sa iba ang walang hanggan kong paglago. Pero kaya nitong pahintulutan ang isang tao na makibahagi sa napakahabang buhay kasama ko. Hindi ko na malayang napatingin ako kay Shira. Bahagyang namula ang mga taingan niya sa ilalim ng tingin ko. Pero mahina pa rin siyang nagtanong. Ginoo, ano ang sinabi nito? Sandali akong nag-isip kung paano sasagot. Sinabi nitong, wag munang subukang umakyat. Hindi pa ngayon. Tumango si Shira. Kung ganoon, hindi tayo aakyat. Napakabilis niyang sumagot. Para bang hindi na iyon tanong na kailangan pang pag-isipan. Napangiti ako. Umalis ako sa bahay para harapin ang gulo. At pagkatapos ng lahat ng kaguluhang iyon, may isang taong katulad ko rin pala ang nag-iwan ng isang ilawan sa gitna ng dilim. Bago kami umalis, lumingon pa ako sa kulay abong mga guho sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay sumuntok ako. Ang buong selyadong espasyo, kasama ang tarangkahan, ay nadurog at tuluyang nilamon ng kawalan. Ayokong manatili pa iyon. Kung minsan nang nakalabas ang bangkay ng immortal na iyon, maaari itong makalabas muli. Anumang nagbabanta sa tahimik kong buhay, mas mabuting manatili na lang itong nakabaon magpakailanman. Pagbalik namin sa dagat ng libingan ng emperador, nakaluhod pa rin ang lahat ng pangunahing kapangyarihan. Wala ni isa ang nangahas na magtaas ng ulo. Hindi na ako nagsayang ng oras sa mahahabang salita. Isang pangungusap lang. Simula sa araw na ito, sino mang gagalaw laban kay Shira o sa bayan ng Fengchao, ako mismo ang upo sa harap ng tarangkahan nila. Walang nagsalita. Pero alam ng lahat, mas mabigat ang isang pangungusap na iyon kaysa sa anumang sumpaan. Sa araw ding iyon, binawi ng Qianming Hall ang pabuya. Isinara ng dakilang banal na lupain ng Huang ang mga tarangkahan nito sa loob ng 100 taon. Ipinagbawal ng sekta ng espada ng Wuliang ang pangalang Kai. Hindi na ito maaaring banggitin. Inilipat naman ng bundok ng 10,000 demonyo ang buong pangunahing tuktok nito ng 100,000 milya sa loob lang ng isang gabi. Wala na akong sinabi. Isinama ko lang si Shira at umuwi kami sa bayan ng Fengchao. Naroon pa rin ang bakuran. Naroon pa rin ang tsarera. Naroon pa rin ang lumang banig na nakasuksok sa ilalim ng paa ng mesa. Yumuko ako at hinila iyon. Sinilip ko sandali. Pagkatapos ay ibinalik ko rin. Maayos pa rin ang silbi nito. Napatawa si Shira sa tabi ko. Nang gabing iyon, naupo ako sa bakuran at nagtimpla ng tsaa. Inilapag ko ang tansong soulbound seal sa ibabaw ng batong mesa at marahan iyong itinulak papunta sa kanya. Nakatitig lang si Shira rito habang unti-unting namumula ang mga mata niya. Mahigit 100 taon. Naghintay siya mula noong 10 taong gulang pa lamang siya hanggang sa ngayon. At ito ang unang pagkakataong nagsalita ako tungkol sa hinaharap naming dalawa. Hindi niya agad inabot ang selyo. Sa halip, tumingin muna siya sa akin at taimtim na nagtanong. Ginoo, ibig bang sabihin nito, tinanggap ninyo na ako? Matagal akong nanahimik habang hawak ang tasa ng tsaa ko. Tama. Umiti lang si Shira sa kamarahang isinara ang kamay niya sa soulbound seal. Sumilay ang liwanag ng buwan.
At kumislap iyon sa mga mata niya na parang nagkalat na mga bituin. Nang gabing iyon, walang bumagsak na kapahamakan mula sa langit sa bayan ng Feng Chao. Wala ring anumang pambihirang tanda. Ang tanging nagliwanag buong magdamag ay ang lumang parol sa bakuran. Makalipas ang maraming taon, pinag-uusapan pa rin siya ng mga tao sa buong kaharian. Ang lalaking dumurog sa isang banal na kayamanan gamit ang isang kamay. Ang lalaking ipinasok ang kamay sa dibdib ng bangkay ng isang immortal at hinugot ang ubod nito. May nagsasabing matagal na siyang umakyat sa mas mataas na mga kaharian. May nagsasabing namumuhay siya ng palihim sa kaibuturan ng isang banal na lupain. May iba namang naniniwalang hindi siya naging tao kailanman. Na siya ang muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang. Pero walang sinuman ang makakahula na ang lalaking nagpaluhod sa buong spirit realm sa takot ay kasalukuyang nakayuko sa harap ng kalan sa bayan ng Feng Chao. Sinusubukan niyang alamin kung mas mabilis bang magpakulo ng tubig ang hawakan ng primordial heaven cauldron. Sa bakuran, nagpapatuyo si Shira ng mga halamang gamot sa ilalim ng araw. Naghahabulan ang mga bata sa kanto. Unti-unti nang kumupas ang mga salita sa batong estela ng bayan dahil sa paglipas ng mga taon. Nakatayo ako sa pintuan. Pinagmamasdan ang payapang init ng ordinaryong buhay. At naisip ko, sapat na ito. Ang lambat na nasa itaas, mawawasak ko rin iyon balang araw. Pero hindi ngayon. Sa araw na ito, ang gusto ko lang ay alamin kung kaninong manok na naman ang napunta sa bakuran ng iba. Tungkol naman kay Kai. Tungkol sa mahabang buhay. At tungkol sa mga lihim na nasa mas mataas pang mga kaharian, makapaghihintay ang lahat ng iyon. Tutal, panahon lang ang mayroon ako. At sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa.